let's all welcome at the good morning natin ang ating speaker for tonight. Uno, international top earner is none other than Coach Coach Louie Lee Turahan. Toraha. Ayun, God is good. Rinig ako offline. Yes po, Coach. Malinaw ba ako dyan? Yes po, Coach. Okay, good morning. Thank you, Lord. Yun, naririnig ba ako ng lahat? Sige, type 1 daw if naririnig po ako. Thank you. Okay, guys, God is good, no? Mahal na araw ngayon. So, ngayon pinako ang mahal nating Panginoon para iligtas ang ating mga para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, nag-sacrifice siya sa atin, no? So, wag mong baliwalain ang sakripisyo ng ating mahal na Ama para mabigyan mo ng masarap na buhay naman ang iyong pamilya, no? So, tama yan. Nandito ka ngayon sa training. Yung iba nasa outing ngayon. Sino yung nasa outing ngayon? So, yan. Saludo sa inyo, no? Nasa gathering kayo ngayon. So, ibig sabihin, talagang gusto nyo matuto, no? So, shout out sa lahat ng 181 na nandito. Yan. Last Friday, yan. Sige. Bukas, open na yung office natin. So, pwede na ulit mag-invite sa office bukas. And sa online naman, 24/7, open yung negosyo natin, no? Nasa sayo na lang kung ikaw close mo or magpahinga ka. So yan, sa lahat ng Bisaya nga dito, Bisaya din ako, no? From Agusan del Norte po ako. Yan, daghan ba Bisaya dire, daghan? Yan, sa Butuan po kami. Nagpunta po ako sa Maynila dahil napangakuan ako ng aking kapatid na pag-aralin po ako, magpupulis dapat ako. So nangyari nga lang, nag-asawa kasi yung kapatid ko, siyempre hindi niya na kontrolado pag may asawa na, kaya na ibang plano, no? So hindi na ako napag-aral. Kaya construction na yung naging trabaho ko. So, kaya sa mga single na nandito, wag kang magmadali, no? Wag kang magmadaling maghanap ng partner kasi yung mga desisyon mo mayroon na mangingialam. Kumbaga mayroon ka ng doktora, no? May consultation na. Hindi ka na makapag-decide ng solo lang. So, yan po yung nangyari sa akin. Dapat mag-aral akong pulis noon. So, hindi natuloy kaya construction yung naging trabaho ko. Dahil ayaw na ng partner niya na tinutulungan nga kami. So, tama lang din kasi paano nga naman tutulong yung kuya ko, sila rin nangangailangan ng tulong. So, ang pinakamaganda na lang ay tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang aasa, mabibigo ka lang. Bibigo ka lang pag namin daghan may dire coach Gibisaya mayong santo ya. Same po sa inyo coach. So yun, na-invite ako sa uno, na-invite ako, extrang pagkakitaan dahil kulang nga po ang kinikita ko. So yun, nag-part-time ako. So sa mga hirap dito ng pang-grocery niya nung nag-start ka, ganun din ako, no? Kasi maliit yung sinasahod namin. So yun, ginawa kong paraan, nangutang lang ako. Tapos nagkas-advance ako sa bus namin. Kaya po ako nakapag-start mag-business or mag-grocery. So ngayon, kung ano man ang naging diskarte mo, so diskarte mo na yan. Kasali ba lahat na nandito? Sige, type daw, type to daw. If may first time pang nandito, yung hindi pa kasali, follow up ka, sasali ka pa lang. Meron pong bisita po, Coach. Wala na po, no? Kasali na pala lahat to. Ah, Meron Kasali po lang. tayong guest po, Coach. Meron ding hindi kasali. So Yes yun, po, Coach. lahat naman kami, no? Nag-start din, di kasali, no? Gumawa lang ng paraan para makasali. So yan nga po ginawa ko paraan, nangutang ako, tapos nagkas-advance ako sa bus namin.
Kaya po ako nakapagsimula dito magnegosyo. So, una, hindi ganun kadali yung simula ko, lalo't hindi pa kami online nun. So, hindi katulad sa iyo ngayon kung nasaan ka, di ba? Nasa ibang bansa ka, nasa Manila ka, nasa Visayas ka, or Mindanao. Mabilis ngayon kasi online po tayo, no? Mas mabilis. Kami kasi noon ay Ortigas time noon, wala pa kaming online. Kumbaga, kung gusto mong mag-uno, pumunta ka ng opisina kahit malayo ka. So talagang i-invite din dapat sa office kasi wala pa kaming online gathering noon eh. So kung magti-training ka, pupunta ka rin ng office. So lahat sa office. Kaya mahirap noon saka sobrang laki ng expenses noon kasi nga kailangan pumunta ka ng opisina. So kung kukumpara mo yung hirap noon saka ngayon, mas madali po ngayon kasi innovation ngayon eh. Alam mo, gusto mong magkaroon ng business partner sa ibang bansa, i-video call mo na lang. Sa amin dati, pupuntahan mo. Eh kung wala kang budget, paano ka makapunta na ibang bansa? Naalala ko na nagkaroon ako ng downline sa Cebu. Pinuntahan ko. Tapos pagpunta ko doon, kinidnap lang pala ako, wala nang paliwanagan. Tapos ang laki ng expenses papunta ron, pa tsaka pabalik. Kasi pag rush, mahal eh. So hindi katulad ngayon, di ba? I-video call mo na lang, kakausapin mo lang sa online. So madali ngayon. So kaya lang, siyempre sa sobrang dali, nagiging mahirap sa marami kasi nga, ina-analyze mo kung ano yung mga dapat mong gawin. So madali dito pag susunod ka lang sa lahat ng ipapagawa sa'yo. Di ba parang sa trabaho mo, ano man ang trabaho mo ngayon, doktor ka man, sundalo ka man, pulis ka man, abogado ka, nagtatrabaho ka sa mall. Kung ano ang ginagawa mo, magiging madali ang lahat pag susunod ka sa superior mo or yung naggagabay sa'yo or nagtuturo sa'yo. So, dito sa business, meron din tayong mga naggagabay sa atin. Yun yung mga mentor mo, yun yung nag-invite sa'yo, yun yung magpapasali sa'yo. Basta ikaw ay ready at willing kang magpagabay at lahat ng sasabihin niya at ipapagawa sa'yo ay gagawin mo, madali kang kumita dito. Pero kung papasok ka dito at mag-a-analyze ka, gagawin mo kung ano yung gusto mo, doon ka magsisimulang mahirapan. Kasi gagawin mo kung ano yung gusto mo eh. Mas maganda, gawin mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng mentor mo. Kasi una, siya po nakakaalam kung ano yung mga dapat mong gawin. Di ba? So, para masundan niyo yung mga sinasabi ko, no, mag-share screen ako. Sorry agar-har yung boses ko. May ubo kasi ako. Yon. Kita niyo ba yung screen ko? Yes po, Coach. Yes po. Pa-interrupt ako mga apps hindi po nawawala po yung signal ko. No? Kasi minsan nagluloko yung signal ko. Ye- Thank you. Yes po, Coach. Nakikita po. So yun po yung pangalan ko, no? Nagtatrabaho po ako dati. Marami ako naging trabaho, no? Hindi lang construction. Napasok din akong mall. Reliever ako. Tagatadtad ako ng manok at baboy. So naging trabaho ko rin yan. Yun. So ito yung naging buhay ko kasi naging empleyado ako. So sa katulad kong mga empleyadong nandito, if nakaranas ka nito, yung tinatawag nilang rat race, no? Magtatrabaho ka. Siyempre, sisweldo ka dahil di ka naman magtatrabaho kung walang sahod. Pagkasahod mo, ibang babayad mo rin sa utang. Tapos magtatrabaho ka ulit. So, hindi mo namamalayan pag nagtrabaho ka, walang magpapasahod sa iyo kundi sarili mo. Di ba? Ikaw din pala nagpapasahod sa sarili mo kasi wala namang advance salary, no? Papasukan mo muna bago ka papasahurin. Eh, siyempre, kung wala ka pang pera, mangungutang ka muna. Para pagdating na isang kinsina, sasahuran ka na. So, ang good news, ikaw ang nagpasahod sa sarili mo. In-advance mo na. So, yun yung nangyari sa akin. So,
Siyempre, pag may sahod, marami kang kaibigan, may pera ka. Pag wala na, ikaw na naman mag-isa. Lalo ngayon, di ba? Mahal na araw ngayon. Marami kang kaibigan ngayon. Lalo pag outing, bonding. After ng mahal na araw, layo-layo na naman yan. Di ba? So marami kang makakausap sa negosyo natin. Mas pipiliin nila yung mga luho nila kaysa magnegosyo. So okay lang. At least ikaw hindi. May alokin ka ng business. Ayaw, baka malugi siya. Pero pag mga gamit, mabilis yan. Di ba? Pag inalok mo ng mga produkto, ayaw nila. Mas gusto nilang kumain sa labas na lang. Pero hindi nila namamalayan, no? Mas mahal pag nagkasakit ka. Di ba? Pag inalok mo ng supplement, o dito, ano, inumin mo to, makakatulong to sa katawan mo. Magiging healthy ka dito. Ayaw niyan. Pero pag nagkasakit yan, lahat ng mahal, bibili niyan. Parang ano yan eh. Di ba ngayon, healthy ka, wala ka naramdamang sakit? Ayaw mong kumain ng prutas para maging healthy ka lalo. Ayaw mo ng gulay, gusto mo baboy, gusto mo lechon baboy. Di ba pag birthdayhan, mas gusto mong pumunta pag may lechon? Pag may lechon baboy? Handaan mo ng nilagang okra yan, nilagang okra, nilagang ampalaya, nilagang talong, nilagang talbos. Hindi ka pupuntahan yan, ichichismis ka pa. Ang pangit na pinunta namin, wala man lang kahanda-handa. Pero ang totoo, yun yung healthy. Yun kasi organic. Eh gusto mong handaan yung pinapatay ka eh. Gusto mo handaan ka ng lechon baka, lechon baboy, gusto mo lahat ng taba, balat ng baboy kinakain mo. Di ba? So ganun talaga ang tao. Kaya nga napakaswerte natin kasi napunta tayo sa uno, no, na bago yung mindset natin. Di ba? So pag inalok mo ng mga training, lalo ngayon, mas busy sa iba yan. Di ba? Walang time. Mas busy yan kung may pinapanood, kung ano-ano. Pero pagdating sa training about sa business, walang time. Kaya sa lahat po na nandito, no? Saludo sa inyo kasi may time kayo para sa negosyo nyo. 'Di ba? So marami ka pang makakausap. Mayroon diyan pag kinausap mo mga bata pa naman ayaw pa mag-start sa negosyo, no? Tapos pag 30 na yan, enjoy lang muna, 'di ba? Next na mag-invest. Pagdating ng 40, may mga anak na yan. Mahal ang tuition ng anak kaya hindi makapag-negosyo. Pagdating ng 50, malapit na mag-retired, wala pa ring negosyo. Wala pa ring na-invest. Ngayon, pag retired niyan, bahala ng mga anak mo. Bahala ng mga anak sa akin. So pag ikaw po ay aasa sa iyong anak, ano yan eh, ano, hindi mo 100% masigurado na yung ini-expect mo kasi expectation versus reality yan eh. Parang sample ang anak mo tulad ko babae. Pag inasa mo ang future sa iyong anak, pag nag-asawa yan, siyempre sasama yan sa kanyang asawa. So hindi mo ngayon kilala kung ano yung mapapangasawa niyan. Sigurado ka ba na susuportahan ka pa rin yan? Di ba? Kung lalaki naman ang iyong anak, mag-aasawa yan. Bubukod sa iyo yan. So wala tayong magagawa kasi nasa Bible yan eh. Di ba? Ang babae sasama sa lalaki, pagbubuhin sila na magiging isa. So ngayon, pag inasa mo ang future mo sa anak mo, hindi natin alam kung totoong susuportahan ka nila o hindi. So kung susuportahan ka nila, maganda. Paano kung hindi? Tapos dumating ka na sa time na ikaw ay may edad. Hindi ka na pwedeng maging bata. So ngayon, pag hindi ka naninigurado or hindi mo sinisigurado yung future or sa pagtanda mo, wag naman sana, baka isa ka sa makikita natin dyan na sa kanto na natutulog sa karton, humihingi ng pabiling gamot, pumipila sa mahaba sa PGH or sa ospital ng Maynila kasi nangangailangan ka ng tulong. So ang isang magandang building, hindi yan maitatayo pag hindi po nakaplano. So ang point, yung magandang future or sa pagtanda mo, pag hindi mo pilano, di ba masasaktan ka pag may edad ka na. Kasi wala, hindi mo kontrolado.
Kaya sa lahat po na nandito, halimbawa kay edad kita, ako po ay 34 years old na ngayon, pero pinaplano ko na yung pagtanda ko. So sa pag may edad, sa may mga edad pa sa akin dito, maplano mo sana. Kahit sabihin mong may anak kang mayaman, may anak kang mapera na sa ibang bansa, huwag 100% iasa mo sa kanya para hindi ka masaktan. Kasi una, siyempre may pamilya din yan. Pangalawa naman, minsan, nakakaawa ang anak pag ang magulang umasa sa anak. Paano ko nasabi? Dapat magpapamilya na siya, hindi mo na nagpapamilya kasi nga, tutulungan pa si nanay, tutulungan pa si tatay, di ba? Ang point, ang sakit nun kasi tumanda tayo na umasa tayo sa anak natin, di ba? And hindi responsibilidad ng mga anak na bigyan ng masarap na buhay ang magulang. Pero nasa Bible, obey your parents. Pero bilang magulang, nasa Bible din yon, di ba? Na paglaanan mo ang future na iyong mga anak. So, alam mo ba, pagdating sa pera, nakakalayo ng pagmamahal ng pamilya or ng kanino man ang pera. Sa madaling paliwanag, nakakawala po ng love yan. Parang, halimbawa, nasan ka ngayon? Nasa Manila ka, yung mahal mo nasa probinsya. Or nasa ibang bansa ka, ang mahal mo nasa Manila. Dati, gustong gusto mo kausap yung nanay mo, yung tatay mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung pamangkin mo. Ngayon, ayaw mo nang kausap, busy ka na. Alam mo bakit? Alam mo na ang sasabihin eh, hihingi ng pera eh. Pag pamangkin mo, hihingi ng cellphone. Tito, birthday ko na, ipenging cellphone. Kaya minsan ayaw mo na sagutin yung tawag. Minsan ayaw mo nang kausap. Bakit? Ang sinasabi mo, di ba? Ang sinasabi mo, ano, yung hihingi na naman ng pera, puro pera na lang. Pag nagpadala ka naman, mag-chat lang pag humingi. Pag natanggap na, hindi na mag-chat kung natanggap na. So, yan, realidad po ng buhay yan eh. Kaya sa barkadahan, kanino ka sumasama? Doon ka sumasama sa mga hindi buraot, di ba? Yung nag-aambag sa'yo, yung minsan nga, yung gusto mo, yung nililibre ka. Pero yung gusto mo nila, ikaw lagi gumagastos, ayaw mo na magpakita sa kanila eh. So sa lahat po ng magulang na nandito ngayon, may anak ka, gusto mo yung anak mo, hindi mawala sa iyo yung pagmamahal niya kahit mayroon na siyang asawa, may pamilya na siya. Ang gawin mo, wag na wag kang hihingi ng pera sa kanya. Hayaan mo siyang kusang magbigay. Huwag kang hihingi. Magugulat ka. Di ba? Mas gustong gusto kang kasama ng anak mo na kahit may asawa na yan, mas gusto ka pa rin samahan yan. Lalo na kung naging asawa niyan, eh, pabigat sa kanya or panay ang hingi sa kanya. Maluho. Mas gusto niyang umuwi sa'yo. Doon na lang ako kaila mama at papa, kaila tatay nanay. Doon, hindi sila humihingi ng pera sa akin eh. Gusto nila, sila pa yung gagastos sa akin. Number one ang pera, magpapalayo ng pagmamahal sa pamilya. Kaya sana, huwag maging issue sa pamilya mo ang pera. Kaya tingnan mo, karamihan ng mga may edad gusto niyan yung mga anak sama-sama, di ba? Sama-sama sila. Kasi gusto nan. Like yung mother ko, nagpatayo kami ng bahay. Ang pinalo namin maliit lang kasi dalawa lang naman sila. Ang request fourth floor. So ginawa namin. Mas malaki. Kasi nga ang gusto niya kasama niya yung apo niya, mga anak niya, yung gusto sama-sama. Alam mo pag walang pera, yung sama-sama, masaya lang yan sa unang buwan. Pangalawang buwan, away-away na yan. Pati paghuhugas ng pinggan or paglilinis ng bahay, pag-aawayan na. O, lalo na ngayon pag walang pera, pag-aaway na yan. So, sa lahat po ng mga magulang ko na nandito, no, na may anak ka din, katulad ko, maganda po ihandaan mo yung future. Wag po na, kasi kung bakit ko nasasabi, nakita ko yan eh, sa lolo ko, sa mga tito-tita ko, na yun pala yun, no? Kaya pala mas gusto ng mga anak nila, ng mga pinsan ko, kasama yung barkada kaysa pamilya.
Kasi yung barkada nag-aambag pag may outing. Pag pamilya, nagpapalibre lang pag may outing. So, mas gusto nila yung mga nagsishare. Kasi bakit? Eh, siyempre, wala ding pera eh, sagad din eh. Di ba? Maliban na lang kung sobrang yaman mo na, kasing yaman mo na si Manny Pacquiao or sino pang mayayaman, di ba? O, ilibre mo lahat. Pero kung piling mayaman ka pa lang naman, wala kang mailibre, di wala pa, no? So, paghandaan po natin ang future natin. Ano man ang edad mo ngayon, tandaan mo, hanggat kaya mo pang magpayaman ka na. Kasi baka mamaya dumating ang time na hindi mo na kaya, and gusto mo pa rin yumaman, hindi na kaya. Di ba? So hanggat kaya mo pa. Di ba katulad ngayon, nakakatin ka ng Zoom, kaya mo pa, kaya magpayaman ka na. Di ba? So ito po yung start ko, no? Itong nasa upuan na to, ayan, naka-red ng short. Ayan po si Upline Mark Santos, nag-share po ata siya sa inyo nung Friday. Di ba? So yan po yung mentor ko. Sa bahay po nila yan. So tuwing mahal na araw, nandyan kami, no? Nung start namin, so diyan ka, wala pa siyang bahay noon eh. Ngayon kasi may bahay na siya sa Pampanga. So diyan kami, no? So yan yung pinaka-banding namin. Nambuburao siya ng hito sa pinsan niya, tapos yung nanay niya may tindahan niya na maliit. Inukupitan niya, pambili namin ng alak. So tambay kasi yung mentor ko, kaya wala. Yun din yung naging buhay ko, no? So puro inom kami noon nung start namin. 'Di ba? So ang maganda naman sa mentor natin, no? Or kung sino yung mentor mo, like yung mentor ko si Upmark. So kahit gin ang iniinom namin, so kahit hindi ganun kaganda yung pwestong pinupuntahan namin. Ang sinasabi lagi niyan, Liwi, tandaan mo to, darating ang time, magkakaroon tayo ng award, kikita tayo ng malaki, magiging milyonaryo tayo, magkakaroon tayo ng bahay, di ba? So ibig sabihin, kahit wala kaming kinakain, pero yung mindset namin, binubusog ni Upline Mark na pinapakita niya at sinasabi sa amin na ito yung future namin. So sa lahat po na nandito, believe your upline, no? Kung ano yung sinasabi ng mentor mo na maniwala ka, mangyayari sa'yo yan. 'Di ba? Huwag lang negative ang sasabihin mo sa downline mo or sa upline mo, mangyayari din sa iyo 'yan. Kaya kung ano yung bumalabas sa bunganga mo, ma-attract mo 'yan, magugulat ka, yan din yung mangyayari sa iyo. 'Di ba? Sinasabi mo yayaman ka talaga. Sinasabi mo magkakotse ka talaga. Kasi ina-attract mo na yung gusto mo mangyari sa iyo. Kaya iwasan po natin yung maging marites, kwentuhan na walang kinalaman sa pangarap. Kasi pag yan po ang ina-attract mo, magugulat ka, yan din yung mangyayari sa'yo. Alam mo, totoo yun. Ngayon nga, parehas na kami naka-sports car ng upline ko, no? So, dating kwentuhan, ngayon nangyari. So, ibig sabihin, pwede rin mangyari sa'yo. So, pwedeng mangyari din sa'yo yan, no? So, yan yung mga mentor ko, no? Kumikita ng million ngayon. So, masarap kasi sila yung future natin, eh. So, mga nangyayari sa kanila, mangyayari sa atin. Kaya para mangyari sa'yo, umiwas ka sa yan. Umiwas ka sa mga taong hindi nakakatulong sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Kaya disconnect from the people who are holding you back para hindi mo may sakatuparan yung pangarap mo. 'Di ba? So alam mo na kung sino 'yun. 'Di ba? Hindi ko na sasabihin sa iyo, alam mo na kung sino 'yan. Pag alam mong hindi sila nakakatulong sa iyo at pinipigilan ka papunta sa success mo at pagkuha sa iyong mga pangarap. So, kung baga parang wifi, mag-disconnect ka muna sa kanila. Dahil hindi sila makakatulong para mas bumilis ka at mapunta ka ng mabilisan at makuha mo yung mga pangarap mo. 'Di ba? So nakikita niyo yung bulok na suha, 'di ba? Yung maliit bulok, eh dumikit yung kahit malaki ka or kahit may resulta ka na, kahit may kotse ka na, kahit may bahay ka na, pag dumikit ka sa bulok, mabubulok ka rin. 'Di ba? So being too close to wrong people can ruin you. Kaya pili ka ng mga sinasamahan mo, kausap mo. Maganda ang lagi mo kausap dito or kakwentuhan yung upline mo.
Yung mentor mo, huwag kang lalayo sa yung mentor. Kahit nga may kumikita ka na, kahit may kotse ka na, kahit top earner ka na, kahit top 10 ka na ng uno, huwag kang lalayo. Kasi kami man, mga top 10 na kami ng uno. Pag pinatawag kami ng apply namin, di ba? Nandun agad kami. Di ba? Minsan nga sinasabihan ako ni Upmark, bro, naka-auto reply ba yung cellphone mo? Hindi pa ako nag-chat, naka-reply ka na eh. So kahit ano na ang marating mo, wag mo pa rin ipagpapalit kung sino yung kasama mo nung nagsimula ka. Di ba? Kasi kumbaga bago kang naging nabuong ganyan, eh mayroong naghulma sa'yo. So sino yon? Bumalik ka sa kanya. Yun yung upline mo. Di ba? So iwas ka sa mga chismoso kasi maging chismosa ka din. Iwas ka sa maging marites kasi marites ka na din. Lalo na kung puro kwentuhan yan, chismis, issue, di ba? So, laging nakisawsaw sa issue, di ba? Isipin mo problema ng gobyerno, pinoproblema mo. Wala ka naman sa gobyerno. Pag ka na makisawsaw dyan, tama na yung nagboto tayo kung bumoto ka. Tama na yung pumili ka ng ah, gusto mong iilik na mamuno sa bansa natin. So, nagawa mo na yung part mo, sila na yung mag-aayos. Di ba? So, mag-focus ka muna. Alam mo, mas makakatulong tayo sa gobyerno natin. Gusto nyo ba makatulong sa gobyerno natin? Yumaman ka. Tapos magbayad ka na magbayad ng buwis, nakatulong ka. Di ba? So, gusto mo makatulong sa gobyerno natin, magpayaman ka na lang. No? Ganoon na lang ang gawin. Huwag ka na makisawsaw sa mga issue ng iba. Problema ng iba. Kasi tandaan mo, may problema ka din eh. Di ba? Gustong gusto mong ayusin yung problema ng iba, may problema ka din eh. Ayusin mo muna yung problema mo bago ka mag-ayos ng problema ng iba. Di ba? Advice ka ng advice ng financial ng iba eh. Problemado ka rin sa financial mo, magpayaman ka muna. Tapos advisean mo sila. Di ba? Ganun lang kadali. Di ba? Pag pupunta ka sa iyong success, may dadaanan ka talaga. Di ba? Magkakamali ka, marireject ka. So may insulto ka. So lahat yan, dadaanan mo. Marami pa ka pang dadaanan. Kaya dadaanan mo dyan, wala kang pambayad ng bahay mo, kuryente, tubig, wala kang maipadala sa mahal mo, magagalit sila sa'yo. Normal yun. Pag nangangarap ka, magagalit sa'yo yung mga mahal mo. Pero yung galit na yun, pagmamahal yun. Pag yumaman ka, mawawala yung galit nila. Pag hindi ka yumaman, lalong magagalit yan. Kaya magpayaman ka. Ngayon, wala kang kamag-anak. Pag mayaman ka na, sobrang dami mo ng kamag-anak. Di ba? So ito yung buhay ko sa probinsya, no? Magsasaka kami. Meron kaming lupang sinasaka, hindi amin, no? Ang laman nun, kopra, yung nyog. Kaya umakit ako ng nyog, eh. So, yan yung hanap buhay namin sa probinsya. 5 piso yan pag inakyat mo. Ibaba mo yung mga pwede na ikopra. Tapos nag-alaga kami ng mga hayop na hindi amin. Pinalagaan lang. Tapos yan, nung lockdown to eh, nagbibinta ako ng mais sa probinsya. Naranasan mo ba yun, nung lockdown? Nasa probinsya kasi ako, walang signal doon eh. Hindi ko magawa yung business natin. Kaya nagbenta na lang ako ng mais kasi yung bunso ko ginagatas eh. Eh siyempre walang pambiling gatas, walang pambiling kapagkain. Ayun, benta na lang. Benta ng mga gulay sa probinsya. So ito yung una kong award sa grupo no, sa Scorpions. Ang toro kasi sa akin ni Upmark, mag-award ako. So anong award? Best and Direct. Nakapag-direct ako ng 8 sa isang linggo. So doon po ako nakilala ni Apray. 'Di ba? Kasi ako po sobrang mahihain ako nung nag-start ako sa Uno. Hindi ko kaya yung lumapit, yung katulad nyo, 'di ba? Tuwing Sabado, ang dami nyo sa office. 'Di ba? Lumalapit kayo, nakakalapit kayo. Ako kasi nung start ko, hindi ko kaya yun eh.
Kaya nagtanong ako kay Akmar kung mayroon bang ibang paraan or ibang way na pwedeng gawin na hindi ko na kailangan magpakilala para magawa ko yung business. So sabi sa akin ni Akmar, gusto mo sila yung lalapit sa iyo at makilala ka, mag-award ka. So yun po yung ginawa ko, nag-award ako. So kung gusto mo sila ang lalapit sa iyo, mag-award ka para makakreate ka ng pangalan. Para sila yung lalapit sa iyo, hindi na ikaw ang lalapit sa kanila. So ganun na lang gawin mo kung mahihain ka. Ngayon, kung mahihain ka na nga, hindi mo na nga kayang lumapit, wala ka pang ginagawa, paano ka ngayon makilala? Parang ano ang naisip mong solusyon para makilala ka? Di ba? So kailangan may gawin ka. Kailangan yon. So yung misis ko ganun din, sobrang mayayain din yan. Mas mayayain pa sa akin. So tinuro ko lang din sa kanya na mag-award. Kaya dati sa Scorpions, back to back kaming best and direct. Halimbawa, top 1 ako, top 2 siya, top 2 ako, top 1 siya. So sa mga mag-partner dito, mas maganda yung ang competition nyo sa award. Yun yung maging argumento nyo. Di ba? Naglalaban kayo sa ranking ng award. Hindi yung naging argumento mo, nagsisilos ka kasi may invite. Kasi may invite nagsisilos ka. Kasi yung asawa mo nag-invite ng lalaki. Yung lalaki nag-invite ng babae. Puro silos pala gawin mo. Dapat sa face to face ka sumali, hindi sa uno. Alam mo yung face to face, yung magkaibigan pinag-aaway. Dapat doon ka pala. Normal na ang invite ni misis mo, tao. Alam mo, mag-invite ng aso yan, or pusa. So, yung as husband mo, nag-invite, normal yon kasi nga, yun ang business natin eh. So, bakit ka nagsisilos? 'Di ba? So, wag mong pairalin ang emosyon mo at damdamin mo dito kasi hindi po, wala po tayo sa showbiz business. Kung nasa Tanggol ka or nasa probinsyano ka, yun, pairalin mo yan doon. Yung mag-imo-imo ka, iiyak-iyak ka, galit-galitan ka. 'Di ba? So, bida-bida ka, ganon. Gawin mo yan doon. Pag nasa showbiz ka. Pag dito, hindi uubra yan. Wala ka maging income dito. 'Di ba? So, puro emosyal ang pairalin mo. Ay, hindi po. Sa business world kasi, hindi uubra yung mga emosyon, no? Kasi sa artista, ang binabayaran doon, malaki ang bayad mo pag umiiyak ka doon eh. Pag magaling ka mag-emote. So dito, hindi. Kailangan talagang, sabi nga, Batman ka dito eh, batot manhid ka, Superman ka, Supermanhid ka. Diba? So, ganun po ang business, no? So, ikaw, dahil nasa business world ka na, wag mong pairalin yung damdamin. Kilala niyo si, ano, di ba, si Senador Manny Pacquiao, saka si Chavit Singson. Kilala niyo si Chavit Singson? Di ba wala pang, nung eleksyon, di ba, magkano sila, magka-argue sila, nag-aaway sila. Alam niyo yun? Chismoso kayo eh, pares tayo. Di ba magkaaway yung dalawang yun? O tingnan mo ngayon, nung birthday ni Manny Pacquiao, siya yung pinakaunang in-invite. O di bati na sila. So ano ngayon natutunan mo? Oo, nasa business world sila ng palit ng politika. So bawal sa kanila ang emosyon, magtanim ng sama ng loob. Kaya kaya yung mga kontrapartido na yan, magkaaway nung eleksyon. Bago mag-eleksyon, after election, bati-bati na yan. Tingnan mo sila, mayayaman, no? So ang point, wala po tayo sa politika, pero nasa business din tayo. So kung yung kapatid mo, yung magulang mo, yung asawa mo, yung kaibigan mo, may tampo ka sa kanya kahapon, dapat ngayon wala na para mashiran mo na siya ng business.
Kasi grabe ka magtanim ng sama ng loob eh. 10 taon. Paano kaya yaman yan? Gusto mo, kaaway mo lahat. Yung dating nga magkakaaway, magkabati-bati na ngayon. Yung dating magkabati, away-away na ngayon. Di ba? So sa business world talaga, yun. Kaya nga hindi ka pwedeng magtanim ng emosyon. Kasi nga, pag ginawa mo yun, ikaw ang mapag-iwanan, no? Kasi masyado kang madamdamin. So wag pairalin ang damdamin. Di ba? So, yun din yung sinabi ko sa misis ko, no? So, hindi pwedeng imo-imo dito, hindi pwedeng pabibi dito, lalo pag sa mga kaidaran namin, yung mga nanay tatay kasi dito, yung mga matured na, alam na nila yun eh. Pero yung mga kaidaran ko, lalo na yung mga 18 above, no? Mga 30 below, yun yung mga masyadong pabibi, no? Mga emotional yan. Kaya pag hindi nyo na-handle, lalo kung mag-partner, nako, kalbaryo yan, no? Matagal ka bago kumita ng malaki. Kaya nga dito sa negosyo natin, malalaman mo kung nakapokus ka pa sa negosyo mo. Gusto niyo bang malaman kung nakapokus ka pa sa negosyo? Paano mo malalaman pag nakapokus ka pa sa negosyo mo? Pag marami ka pang time sa upline mo at sa business mo kaysa iba. Halimbawa, kasama ko yung asawa ko at saka anak ko. Pag simula umaga hanggang maghapon, pagkasama ko sila, nag-worry na ako. Alam mo bakit? Kasi na-realize ko agad, mas marami na akong time sa pamilya ko kaysa negosyo ko. Yari na. Kasi ang di-focus, alam mo yung di-focus or nadidistract ka, hindi agad magkakaresulta agad ngayon yan eh. Tatakbo pa ng panahon. O parang sinasabi ng mga upline, huwag ka muna mag-love life. Bakit up? Nakaka-defocus yan. Ibig sabihin, mawawala ka sa focus sa negosyo mo. Ay yung iba pa bida. Hindi naman up eh. Sinuta ko nga si ganito eh. Okay pa rin naman ako. Awardee pa rin ako. Bida-bida pa yan eh. Alam mo ganun ang di focus. Hindi agad tatalab yan. Halimbawa, yung downline mo, pinartner mo ngayon. Magkakaroon pa kayo ng PN talaga niyan. Magkaka-award pa kayo. No? Totoo yan. Mga 1 month, okay pa yan. 2 months, okay pa yan. Minsan 3 months, okay pa. Pagdating ng 6 months, kalbaryo na yan. Doon ang effect niyan. Pagdating ng 1 year, yun na. Away-away na yan. Wala lang income eh. So, pag mayroon kang distraction na gagawin or kadipukusan, hindi agad tatalab agad ngayon yan. At kakain ng buwan. So, parang ang di-focus, parang pagpupukus din yan. Halimbawa, nakapokus ka ngayon, ginagawa mo lahat para sa negosyo mo. Wala agad PN ngayon yan. Di ba? Kumbaga, yung time mo, binigay mo lang lahat sa upline mo. Nakinig ka sa kanya. Talagang nag-focus ka lang sa kanya kung ano yung tinuturo niya. Wala agad epekto ngayon yan. Antayin mo yung 6 months saka 1 year. Doon tatalab yan. Magugulat ka yung hina mo ngayon. Yung times 10 ng lakas niyan. After 6 months, 1 year. Bulusok yan. Hindi mapipigilan. Kaya nga lahat ng gagawin mo ngayon, ang epekto niyan 6 months to 1 year. Kaya pag wala kang ginagawa ngayon, asahan mo din. 6 months to 1 year, wala rin talaga. Halimbawa, hindi ka na nakikinig sa upline mo, magugulat ka. Sa simula, okay ka pa niyan. May award-award ka pa, may pain-pain ka pa. Magugulat ka pag lumalim na yan. Alam niyo yung salita, pag lumalim na, mahirapan ka na. Yun na yung simula. Di ba? Kaya kung ano yung gagawin mo ngayon, ang resulta niyan, 6 months to 1 year pa. Di ba? So kami, yung ginawa naming award, di ba? Nag-focus kami. Wala din yun eh. Nung una, wala pa. Pero tuloy-tuloy lang kami. 'Di ba? So sa mga pag-partner na nandito, mag-focus kayo sa goal nyo, no? So kung gagawa na kayo ng pamilya, ng anak, planuhin nyo kasi nagkaanak kami na wala sa plano. Sobrang nahirapan kami. 'Di ba? Dumating sa time na umuwi yung misis ko sa province kasi nga hindi namin kaya eh.
Hindi namin kaya yung cost of living sa Manila kasi hindi pa naman kami kumikita ng malaki. Diba? Hanggang dumating sa time na negative na yung partner ko. Kasi nga hindi pa kami kumikita nung nag-start kami. So sa mga mag-partner dito, huwag mong madaling mag-anak. Madaliin mong kumita muna ng malaki. Madali na lang mag-anak pag marami ka ng pera. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang mahal ng bilihin ngayon. Pag nag-anak ka ngayon, maluluja ka talaga. Diba? Pero marami ka mang dadaanan, never give up, no? Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Diba? So liliwanag din ang buhay. Tuloy-tuloy ka lang. Diba? So ngayon po, parehas na po kami ng partner ko, no? May kotse. So naka-sports car ako, naka-SUV yung misis ko. So sa lahat po na nandito, kung ginawa mo na lahat pero negative pa rin yung partner mo, hindi ka pa rin nakakuha ng suporta sa anak mo, sa nanay tatay mo, sa kaibigan mo, hayaan mo lang, wag mo na lang awayin kasi pag inaway mo, kahit yumaman ka, hindi susuporta sa'yo. Inaway mo eh. So wag kang mang-aaway, wag mo silang awayin. Lahat ng mga salita nilang hindi maganda, tanggapin mo lang. Tandaan mo pag wala ka pang resulta, lahat ng pangit talaga maririnig mo sa kanila. Gawin mong inspirasyon sa motivation lahat ng sinasabi nila. 'Di ba? So sila yung vitamins dapat sa'yo para lumakas ka. 'Di ba? So nagtuloy ako. So ngayon naging masarap ang buhay namin parehas. 'Di ba? So yun nga, never give up. So ito naman yung mga resulta ng mga taong natulungan namin yan. Si Markelio Rico, naka-sports car din ngayon. Ayan, meron kaming IT. Dating mananahi, gwardiya dati. Meron kaming CSR, construction worker, dicer, kasambahay, dicer, cashier, tambay, kusinero, janitor, mananahi, messenger, construction worker na naka-pick up, tsaka expedition na canteen boy. Marami pa yan, hindi ko na nalagay lahat. So, sila po, kasi mga wala pong kotse kasi yan eh, kaya bumili ng sasakyan. Pero ikaw, kung may kotse ka na, pwede ka namang di na bumili sasakyan. Kasi iba sinasabi, bakit kotse, kotse, kotse? Wala po kasi mga kotse yan. Eh, di kumita ng malaki, bibili talaga sila ng kotse. Di ba? So, yung iba, may mga kotse na, hindi na rin bumiling kotse. Nagpagawa na lang ng bahay, pinaganda yung bahay, or nag-invest na lang, nag-ipon na lang. So, depende na sa iyo sa trip mo, kung ano ba trip mo. Ayaw mo magkotse kasi meron ka na nun. Eh, di magparami ka lalo ng pera mo. Ipunin mo na lang. So, nasa sayo na kung anong gagawin mo. Ang importante, kikita ka ng malaki dito. 'Di ba? Basta gusto mo mangyari lahat sa yan, mag-set ka ng goals, no? I-goal mo, lalo ngayon, magpapasko na, 'di ba? Tagulan na. Ramdam niyo na ba yung tagulan? Malinsangan lang kasi ibang panahon ngayon, no? Mainit na maulan. So, ganun po talaga, patapos na po kasi ang summer, no? Papasok na talaga yung tagulan. And after ng tagulan, bare months na. Advance Merry Christmas. Ang bilis lang, no? Parang kailan lang nagbatian tayo ng Pasko at New Year. Ngayon pala, Abril na, no? March 29 na ngayon eh. So dalawang tulog mo na lang, Abril na eh. And magugulat ka, Pasko na naman. Di ba? Pasko na naman. Anong plano mo ngayong Pasko na to? So gusto mo na magandang Pasko, planuhin mo. Mag-set ka na ng goal. Halimbawa, gusto mo ng 100,000 na cheque sa December. Gusto mo ng kalahating milyon na cheque sa December. So lahat yan, di ba? Ginugol po. Pinaplano para mangyari. Ayan. So, ito po yung pamilya ko, no? So, masarap po ang buhay nila ngayon. So, buti na lang may ganitong business, no? So, magkakasama kami. Dito lang kami nakatira sa taas ng office. Kaya sa mga nalalayuan sa office, tama na ang reklamo. Diba? Yung coach, di ako makapunta office, malayo eh. Naging dahilan ko rin yan noon eh. Di ako makapuntang office, malayo eh. Sabi lang sa akin, Mark, leader ka ba? Gawa ka paraan. Gusto mo malapit ka, gawa ka paraan. Sabi ko, tama, no? Leader pala ako. Ba't ba ako nagdadahilan? Adi kumuha nga ako ng unit sa taas ng office para malapit lang ako. Sabi ni Mark, yan. Yan ang leader. Di ba? Ayaw mo palang mapalayo ka, di lumapit ka.
Di ba? So, ganun lang. Di ba, nandito ka ngayon, gusto mo yumaman. O gusto pala yumaman, huwag kang magdahilan na wala kang signal. Gawan mo ng paraan. Di ba? Kasi marami sa atin kung ano yung dahilan nila, yun yung pumipigil din sa kanila para hindi nila makuha yung pangarap nila. Parang laging sinasabi, lagi mo naririnig, bakit di ka maka-attend ng training? Bakit di ka makapag-office? Di ba? Kasi coach, wala pong mag-alaga sa anak ko eh. Bakit ka ba nag-uno? Para sa anak ko, coach. Bakit di ka makapag-uno? Para sa anak ko. Imaginin mo, anak mo ang dahilan mo para yumaman ka. Anak rin ang dahilan mo para hindi ka yumaman. Bakit? Wala ka naging paraan eh. Puro dahilan lang. Diba? Bakit ka nag-uno? Ang tagal ko na nagtatrabaho, coach eh. Wala akong time sa pamilya ko. Tumanda na lang ako rito. Nag-uno ngayon, nag-join. Puno tayo, office tayo. May training, ganito, ganyan. Naku, coach, di ako makapag-uno. Bakit? May trabaho ako, coach. Imagine mo. Ang dahilan mo kung bakit ka nag-uno dahil ang tagal mo na sa trabaho. Ngayon naman, trabaho mo naman, ang dahilan, bakit di ka pa kapag-uno? Alam mo, ang dahilan, hindi na uubos yan. Pero ikaw, kaya kang ubusin ng dahilan mo. So, kaysa puro dahilan, gawan mo ng paraan. Kasi ako, pwede rin naman ako magdahilan kay Akmay, kaya may anak din ako. Di ba? Pwede ko sabihin, coach, ang layo ko. May pasok yung mga bata, kailangan ko tutukan, ganito, ganyan. So, marami akong pwedeng idahilan. Kaya lang, sa pagkuha ng pangarap, hindi kasama sa requirements ang magdahilan ka. Kasi kung dahilan ay nakakayaman, sobrang marami ng mayaman ngayon. Subukan mo, punta ka Cebuana, isang lang mo yung dahilan mo. Pag naisang yan, yayaman ka. Bakit? Sobrang dami mo niyan eh. Di ba sobrang dami mong dahilan? Di ako makapag-repair coach, bakit? May na signal. Di ako makapag-repair coach kasi yung kausap ko ayaw eh. Ilan ba ang kausap ko? Baka isa lang yan. Di ba? So kaysa puro dahilan, gawan mo na lang ng paraan. Ang dami namang paraan eh. Yung nire-repair mo, ayaw. Di maghanap ka ng gusto. Yan yung solusyon. Yan yung paraan. Di ba? So mag-focus tayo sa paraan. Kasi pag ikaw po ay nagdahilan, hindi ka naman nagdadahilan talaga sa upline mo eh. Halimbawa, ako upline mo. Sabihin mo sa akin, coach, wala akong may repair. Ayaw nila eh. Hindi ka nagdadahilan sa akin. Saan ka nagdahilan? Sa pangarap mo. O bakit mo naman gagawing mag-repair, mag-invite at gawin ng business? Kasi may pangarap ka para sa pamilya mo. Ngayon, pag nagdahilan ka, edi ikaw nga ang nagdahilan para hindi mo makuha yung pangarap mo kasi matagal kang kikita. Diba? So, ang point, hindi sa amin. Kasi kahit di ka mag-repair, okay naman kami. Okay ang upline mo. Mayaman na ngayong upline mo eh. Diba? So, sa'yo yan. Kaya, gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Di ba? Kung ano yung part na dapat mong gawin, gawin mo lang. Ang makikinabang niyan, pamilya mo. Pag yumaman ka, ang makikinabang pamilya mo, walang iba. Di ba? Kumita ka ng milyon, magkakotse ka, magkaroon ka ng bahay, ang makikinabang yun, pamilya mo, hindi naman si upline eh. Ikaw pa rin at ang pamilya mo makikinabang. Di ba? Ito naman yung mga naging award ko, no? Sa grupo namin, sa UNO. Yan, nag-top 9 ako ngayon. So, top 9 ako ngayon sa UNO. So, hindi ko alam kung anong kasunod. Tapos, official ako, top 6. So lahat ng yan na-achieve ko dahil sa award. Kaya sa lahat po na nandito, hindi tanong kung anong background mo, bago ka lang, matagal ka na. Basta pag ginusto mo, makukuha mo. Basta ang pagkuha ng goal or award, walang dahilan yan, no? Pag, basta pag naubos na ang dahilan mo, yan na yun. Malapit ka na sa goal mo. And there is no elevator to success. You have to take the stairs, no? So ibig sabihin wala talagang shortcut para magtagumpay ka. Walang elevator. Dadaan ka talaga sa hagdanan. Step by step yan eh.
Di ba? Magkakamali ka, madadapa ka, marereject ka, pagtatawanan ka, dadaanan mo lahat. Di ba? Kung dumaan ka sa lockdown, naabutan ko rin, no? Dumaan din ako sa walang income, nagkaroon ng income. Nasa Leyte ako nito, nasa bukid ako. Kaya online time, mga 2 years akong di nakasabay, no? Kasi nasa Leyte ako, nagbabakasyon ako, di ko alam, mag-lockdown pala. So, sa madaling paliwanag, itong online na to, nagsimula din talaga ako na hindi ko alam, inaral ko lang. Tapos hanggang kumita na ako ng 100,000 hanggang kumita na ako ng malaki. So kahit nasa probinsya ako, kumita ako 1 milyon. Tapos yung misis ko, 97,000. Imagine mo sa lahat ng mga nasa province dito, kung nasa probinsya ka din at milyon ang kinikita mo, ang sarap niyan. Alam mo sa probinsya, di ba? Lalo pag may mga edad na. Gusto niya sa probinsya kasi sariwang hangin. Maganda daw yung hinga niya. Pero nasa probinsya ako, ang daming may edad doon. Nahihirapan naman huminga. Alam mo bakit? Walang pera eh. Walang pambili ng maintenance nila. Kaya ang money talaga next to oxygen. Ang hirap huminga pag wala kang pera. Kahit nasa probinsya ka pa. Hindi mo ma-appreciate ang ganda ng hangin kung wala kang pera. Imagine mo nasa probinsya ka, nahirapan ka pa rin huminga. Bakit? Sariwa namang hangin dyan eh. Walang pera, apo. Hindi ko makahinga, walang pera eh. Pero nasa probinsya ka, milyon ang kinakita mo. Nako, ang sarap talagang huminga. Lahat ng mga magagandang bagay, ma-appreciate mo. Di ba? Mangyayari pag hindi ka magdahilan, katulad ni Nick Butchikik. Kung napanood nyo na to, pwede nyo panoorin no, sa YouTube. Ano to, inspirational and motivational speaker. Taga ibang bansa to, no, wala siyang paa, wala rin siyang kamay. Pero sobrang yaman to, may sariling airplane to. Oh, tapos sobrang ganda ng asawa. Kaya sa lahat ng dito, nako, magpayaman ka, magkaroon ka ng magandang asawa. Di ba? Sabi niya, I have no leg, no hand, but I never make that excuses in life. Kumbaga yung mga walang kamay nga, walang, di ba, walang paa, mga yumaman sila kasi nga walang dahilan. So, wag ka patalo kapatid. Kasi tulad mo, tulad niya, tao din tayo eh. Kaya tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo lang, di ba? Kapain mo, may kamay ka, mayroon kang paa, mayroon kang mata, di ba? Dalawang mata mo. Mayroong maliit, mayroong malaki, may singkit. Ang point, nakakakita tayo. Nakakakita ka. Kaya pinakita sa iyo lahat ng mga magagandang bagay, hindi para inggitin ka. Kung pinakita sa iyo ni Lord yan, isa lang ibig sabihin, para sa iyo yan eh. Kailangan mo na lang trabahuin para makuha mo. Makuha mo yung para sa iyo. Nakaraan nga, nagsisil kami sa Scorpions noong March 26. Mayroon din kami isang ka-business partner, ngungo naman, kung napanood nyo sa live ko or sa live ng mga ka-business partner ko, ngungo yun ah. Kumita ng malaki. Tapos ngayon, bumili ng kotse kaya pinag-share namin. Grabe. Iyakan kami. Nakaka-inspire talaga. Imaginin mo, ngungo. Gano'n. Gano'n magsalita eh. Actually, 1.5. Pero ngayon, di ba, nakaka-inspire po yung batang yun. Construction worker siya. PWD yun, pero grabe, no? Kumbaga yun nga, hirap magsalita eh. Pero, di ba? Lalo sa'yo, sobrang linaw mong magsalita. Nag-i-English ka pa nga eh. Ba't wala kang 1.5? Di ba? Hindi para yabangan ka or saktan ka. Hindi po. Ang sinasabi ko po ay totoo na kung tayo nga, mas magaling tayo magsalita, kaya nga natin mag-English. Mas kaya natin kumita ng malaki dun sa mga, di ba? So, ganun po yun. So, nakaka-inspire yung mga ganun tao na kung nagagawa nila, kayang-kaya din natin. So, next. Ayan po yung cheque ko, no? 2 million. So, ayan, nagkaroon ako ng cheque, 2 million. Nangyari po yan kasi multiple accounts po ako, no? 15 accounts po ako. So, ilang account ba to? 1, 2, 3. Yung siyam na account ko, kumita ng 20,210,489. So, sa lahat po na nandito, gusto mo kumita rin ng 20 million or higit pa, katulad ng kinikita nila Up Chris, nila Up Delmar.
Ang sekreto po, multiple accounts. Kasi ang gagawin mo pag ikaw po ay one account lang, kung ano yung gagawin mo pag one account ka at multiple accounts ka, parehas lang ng gagawin, ang magkaiba yung income. So dahil parehas lang naman ang gagawin, doon ka na sa mas malaki ang kikitain mo. Sa multiple accounts yun. Diba? So kayang-kaya mo rin. So sa mga nandito na wala pang idea, tanong ka po sa upline mo. Ituturo po nila yan. Diba? Step by step ituturo nila. By details po. Tapos pag pinaliwanag po sa inyo multiple accounts, intindihin nyo po mabuti. Kung may tanong po kayo, magtanong po kayo sa kanila. So ganun po. Kasi mahirap naman mag multiple accounts ka, di mo naiintindihan, di ba? Sige coach, multiple account ako. Naintindihan mo ba? So, di ba? Kaya maganda, intindihin mo, ipapaliwanag sa'yo. Di ba? Basta ang benefits na yan ay para lahat sa'yo. Di ba? So, magtanong po kayo. So, sa mga walang alam sa multiple accounts, magtanong po. Sa alam nyo na yan, gawin nyo na lang po. Yan. So, kahit kumikita ka na ng malaki, no, hindi ka makakaiwas sa emergency. Ako, nag-COVID po kami, no? Na-COVID yung bunso ko. Akala ko patayin na yung bunso ko eh. Kasi ang hirap humanap ng ospital noon, ng COVID time. Hirap. Tapos ang mahal ng COVID patient, 150,000. Imaginin mo, kung wala kang pera, wala, patay. Patay ang mahal mo. Kaya nga sa lahat na nandito, okay ka ngayon, di ba? Wala kang sakit. Yung anak ko okay din eh, naglalaro pa nga kami. Hindi ko alam, kinagabihan, biglang ng lamig. Sabi, sa pagod lang, tapos COVID na pala yun, no? So, ang point, hindi natin alam eh, only God knows. Kaya, pero kaya mong paghandaan yung pwedeng mangyari bukas. Kaya sa lahat po na nandito, hanggat okay ka, wala nagkakasakit sa pamilya mo, hanggat okay lahat. Huwag kang kampante, huwag kang relax-relax yan, tumudo ka na. Mag-create ka na ng maraming pera kasi nga, hindi mo alam kung mayroong magkasakit, mayroong emergency, hindi man sa pamilya, sa kamag-anakan mo, na kailangan nila ng tulong mo, paano ka makatulong? Ay paano kung sa pamilya mismo mangyari? Di ba? Kaya huwag mong pairalin yung imo-imo, damdamin, hiya-hiya. Coach, applyin, latagan mo yung kapitbahay mo. Nahihiya ako eh. Pag nangailangan ka ng pera, kahit madaling araw, kakatukin mo yan. Iiyak-iyak ka pa. Pautang pera, bakit? Gamitin sa hospital. Diba? Pautang pera kasi emergency, emergency. Antayin mo pang magka-emergency bago ka, 'di ba, gumawa ng aksyon. Aksyonan mo na agad ngayon, 'di ba? Magkaroon ka ng maraming pera. Tandaan mo, kaya pinayagan ng Panginoon na magkaroon ng mga ospital para gamutin ang mga may sakit. Ibig sabihin, huwag mo lang iasa sa kanya kasi yung iba hindi humahataw. Diyan naman si Lord, eh, pray lang, pray. Kaya yung mga hindi pa namamatay, namamatay tuloy na maaga. Bakit? Walang pambiling gamot eh. Di ba? So bakit may binuong gamot? Kasi gamot sa mga may sakit yan. So pag wala tayong pera, wala tayong pambiling gamot. Dadalhin mo na sa albularyo, di ba? Dura-duraan na yan doon. No. Itawas yan doon. Instead na gumaling ang anak mo, magkakasakit lalo. Di ba? So, ang point, balanse kasi ang buhay. Kailangan mayroon kang spiritual, mayroon ka ring financial. Hindi pwedeng spiritual, hindi pwedeng financial lang din. So, balance yun. Balance life. Kaya sinabi ng Panginoon, nasa Diyos ang awa, ikaw ang gagawa. Anim kasi binuo niya ng, di ba? 6 na araw ka magtatrabaho. Ang isang araw ay banal. Ibigay mo sa Panginoon. Kaya yun, 7 days. Kaya lang ang tao, sobrang baliktad ang ginawa. 7 days binigay na kay Lord. Isang araw na lang nagtrabaho. Kaya tingnan mo, ang resulta, nagutom ka. Gumawa ka ng iyo eh. Pag nagbabasa ka ng Bible, susundan mo yan doon. Nakalagay yan doon. Di ba? 6 na araw magtrabaho ka. Isang araw, magpahinga ka para sa Kanya. Ngayon, gusto mong baliktarin.
6 na araw, binigay mo na sa kanya lahat. Isang araw ka na lang nagtrabaho. Eh, malaki ang pamilya mo. Hindi kaya na, kumbaga sa pangangailangan mo, sa kinita mo sa loob ng isang araw. Hindi kaya. Kaya sa lahat mo na lang dito, hindi mo alam, kailan darating ang emergency, paghandaan mo na. Oo, wag kang maniwala dun sa mga sinasabi. Anin mo yung pera, hindi mo madadala sa langit yan. Totoo naman. Ba't naman dadali mo ang pera mo sa langit? Pag namatay tayo, iwan mo sa mga mahal mo. Di ba kasi wala namang sabong sa langit na eh. Wala ka na mabiling alak doon. Kung bakit tayo nagpapayaman para may maiwan tayo sa mga mahal natin. Di ba? Kaysa naman utang ang iiwan mo sa kanila. Iiwanan mo ng mana na magulong lupa na walang papel. Bahay na hindi nababayaran ng tax. Di ba? Problema ang iniwan mo sa mga mahal mo. Di iwan mo ng kayamanang hindi sila mamroblema. Di ba? So huwag kang magpapaniwala masyado. Hindi mo pera, di mo madadala sa langit. Hayaan mo. Pag nagkasakit ang pamilya niyan, magpuntahan agad ng langit yan. Yung mga taong ganon, hayaan mo. Pag may nagkasakit dyan at walang pera yan, hindi na pagamot ang mahal niya. Mapupunta talaga ng langit. O ang tanong ko sa iyo ngayon, kaya mo na bang mapunta na ng langit ang mahal mo? Kaya mo na? Halimbawa, yung apo mo dyan, yung asawa mo, yung anak mo. Okay ka na. Kaya mo na, mapunta na ng langit yan pag nagkasakit. O pag hindi mo pa kaya at gusto mo pa siyang makasama, gumawa ka na maraming pera para pag nagkasakit, ipagamot mo para magkasama pa rin kayo. Di ba? So yun ang solusyon. Yun naman ang solusyon eh. Pag mayroon kang pera, may pabili kang gamot, kumuha ka ng magaling na doktor. Kaya pagalingin yan. O tingnan mo si Chris Aquino, di ba? Buhay pa rin hanggang ngayon. Alam niyo ba yun? O, daming pera eh. Saan nagpagamot? Sa PGH ba? sa, sa PGH ba nagpagamot si Chris Aquino? Sa ibang bansa, dami nilang pera. So ang point ko, kung walang pera, wala na. Goodbye. So tayo, dahil hindi tayo anak mayaman, di ba maliban na lang kung mayroon dito anak mayaman ka, edi okay ka. Kami kasi hindi kami anak mayaman eh. Kaya kami nagporsige yung masenso, di ba? Para sa mga mahal namin. Di ba? Pinakamasarap yung mabayaran mo yung utang mo. Kami, umabot yung utang namin ng kalahating 1 milyon. Kasi utang namin yan, wala pang lockdown eh. Kumbulsyon kasi yung bunso ko. Kaya nga napuruhan yan nung COVID eh. Nangutang kami noon, nagulat ako. After 3 years, kalahating 1 milyon na. Akala ko yung tubo nung lockdown, wala na rin. Yung pala, tuloy-tuloy ang tubo. Kalahating 1 milyon. Kaya buti na lang, di ba? Tsumika ko 1 milyon, 1.5 million, 2 million. Binayaran ko lahat ng utang ko. Sakit sa ulo niya. Alam mo yung utang? Grabe. Grabing sakit na mararamdaman mo niyan pag mayroon kang utang. Di ba? Masubukan mo na maging ano, kumbaga sa Bisaya, maging tagulilong ka. Yung hindi ka ba nakikita pag sinisingil ka? Opo. Ay, walang tao. Bakit may chinilas? Nagtatago ka na. Tapos, lagi kang minumulto. Alam mo, pag may utang ka, lagi kang minumulto. Na-experience ko yan eh. Yung pag may tumatawag sa'yo, lalo pag number lang, patay, kinakabahan ka, multo, multo. Kasi ang iniisip mo, ito yata yung inutangan ko, maniningil na. Kinakabahan ka na ngayon. Hindi mo alam, magpipiin pala sa'yo yan, 15 minutes, hindi mo sinasagot. Kasi ang mindset mo, ito na, maniningil ng utang. Kaya sa lahat po na nandito, normal po yan kung may utang ka ngayon. Eh normal, lalo kung nag-i-start ka pa sa business mo, pinangutang mo yung pinang-multiple mo. Normal yon. Walang negosyante na walang utang talaga. Totoo naman. Pilipinas nga, daming utang. Basta ang importante, pinang-negosyo mo yung inutang mo. Ngayon, mayroon ka ng negosyo eh, may uno ka na eh. Trabahuin mo na para yung utang mo, mabayaran mo na. Kailan mo babalak bayaran, di ba? So para hindi ka na ma-stress, di ba? May peace of mind ka na, makakatulog ka na maayos, maganda ang gising mo. O di lahat ng utang mo, pagkakita mo ng malaki, bayaran mo. Magugulat ka. Wala ka ng utang.
Sila naman ang mangungutang sa'yo. Pare, pautang. Walang problema, di ba? Marami kang pera eh. Choice mo na kung pautangin mo sila o hindi. Di ba? Tapos nagkaroon kami ng savings, nagkaroon kami ng ipon. Nung birthday ko, nagpalitsyon ako ng baka, sinubukan ko lang. Sarap pala. Try mo din, kaya mo yan. Ito yung mga naging sasakyan ko, no? Ito yung sidecar na to, ito yung ginamit ko nung lockdown. Nagbibinta kami ng gulay sa probinsya. Iyon yung unang kotse ko, Mirage na G4, Accent, City, for the Expedition. Dalawa Expedition ko, maroon tsaka puti. Ay, yung sidecar, may bubong na, no? Ito Expedition ko, puti. So, pinangarap ko, Camaro na Chevrolet. Tapos Genesis yung nabili ko. So hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako na magkaroon ako niyan. Kaya mo din? Tapos bumili ako ng property ko para pahingahan ko pag matanda na ako. Imagine mo, nakakatawa nga eh. Tawa ka ng tawa yung pinsan ko eh. Sabi niya, ba't ka bumili niyan? Sabi ko, pinaghahandaan ko na yung pagtanda ko eh. 34 na ako ngayon eh. Eh gusto ko dyan, sariwang hangin. Bumili ako ng farm lot, no? Halos 1 hektarya. May mga prutas yan, may niyog. Tapos ano kasi yan eh, pag ganun, overlooking yung taas, kaya doon ako magpapagawa sa pinakatuktok. So gusto ko relax eh. Sabi niya, pwede pala yun, no? Abang bata ka, pagandaan mo yung pagtanda mo. Di ba? Tapos sa Manila naman, dito ko pinaplano magpatayo ng bahay, no? Sa Metropolis, Malolos to, katabi ng Vista Mall. So bumili din ako ng property dyan. Tapos ito, pinagawa namin ng bahay yung parents ko, di ko na-update. Mga lumang picture na to eh. So pa fourth floor na ngayon to. Ito naman bahay ng misis ko, ng asawa ng misis ko. Dito kami na lockdown eh. Dumalaw kasi kami diyan kasi pinapunta kami nung tatay niya matanda na. 'Di ba? Kubo-kubo lang nila 'yan, oh. Ang likod niyan bangin. 'Di ba nagkaroon ng bagyo sa Leyte, yung signal number 5? Ang lakas noon. Kung hindi namin napagawa yung bahay nila, wala, lipad 'yan kasi bangin 'yan sa likod, sapa. Sabi ko nga, gawin mong matibay yung bahay ng mama mo, patibayin mo. Kasing tibay ng pagmamahal ko sa iyo. Ah, kaya pag mahal mo, pagawan mo ng bahay yung mahal mo. Para lalo kang mamahalin. Pero seriously, no? Serious. Alam mo, ang hirap tumulong sa parents, sa iba. Lalo na kung nagkaroon na kayo ng anak ng partner mo. Oo, kasi lalo kung ang kinikita mo, sakto lang, kulang. Paano ka patutulong sa magulang? Eh, lalo na kung papagawan mo ng bahay, sobrang mahal ng bahay. Labor pa lang yan. Diba? Subuti na lang may uno. Kasi nung walang uno, hindi talaga namin mapagawa ng bahay yung parehong magulang namin. Diba? Paano papagawan? Eh sa amin pa lang kulang yung kinikita namin. Lalo nagkaroon kami ng anak. Di ba? Nagkaroon na ng ibang priority. Ang hirap. Pero pag maganda ang income mo, pwede mong pagsabayin. Di ba? Tulungan nyo yung parehas magulang nyo. Magulang mo, magulang ng partner mo. Di okay. Di ba? Tapos namigay kami dyan. Sa bukid yan eh. Yan yung gusto ng Panginoon eh. Share your blessing. Di ba? Mamigay ka ng bigas kung ano yung kaya mo ibigay. Tapos sa probinsya ko naman sa Mindanao, namigay din ako doon. Pinadala ko sa pastor. Ang sarap nga ng ano nila oh, na may gatas pa, asukal. So ang point, ang sarap tumulong kung may pangtulong ka. Ang hirap tumulong kung nangangailangan ka rin ng tulong. 'Di ba? Ang hirap tumulong kung ang sarili mo tulungan din. Kaya nga sa lahat na nandito, ang sarap magpayaman dahil ang intention mo naman ay tumulong. Marami kang matutulungan pag marami kang pera. Totoo po 'yan. Ang hirap tumulong talagang kung wala ka. 'Di ba? Pero pwede ka pa rin naman tumulong, pipilitin mo. Kaya lang, halimbawa, may pera ka, 5,000, budget mo para sa pamilya mo. Eh, talagang mabait kang tao, tinulong mo. Nakatulong ka, pero mag-aaway kayo ng partner mo. Bakit kayo mag-aaway? Yung budget natin, binigay mo sa iba. Bakit sagad ka eh? Kaya yun sinasabi ko, ang hirap nga tumulong kung nangangailangan ka din. Kaya mas maganda, magpayaman ka, paramihin mo ang pera mo. Pag sobra-sobra ang pera mo, diba, itulong mo. Mas marami kang matutulungan.
Di ba? Yung papa ko, di ba? Nag-request siya ng dagat. Kidnapan niya, no? Dinala ko sa dagat. Yung pamilya ko na hindi sumusuporta sa akin nung una, di ba? Di yan sumusuporta. Walang nag-join sa akin yan sa uno. Di ba? Itong kapatid ko na to. Sabi niya sa akin, nandito na yung isang kong milyonaryong mini. Milyonaryong mini ang tawag sa akin yan. Eh. Kaya pag umalis ako sa inuupahan naming bahay dati sa Santa Ana, Manila, sumisigaw pa yan. Tol, asa naman ka? Lakaw na akong isang dato, no? Ano ba? Tapos isisigaw pa niyan, ang dami namin nandun. Siyempre, squatter area kami ng upahan noon sa Santa Ana, Manila. Dami nakakarinig. Mahihiya ka talaga eh. Ang sagot ko na lang sa kanya, salamat tol. Yayaman tayo. Hindi ako nagagalit. Kaya pag ginaganon ka, huwag kang magagalit. Kasi sa Bisaya, mugara sila ba, lalo ka nilang aasarin. Kasi naapiktuhan ka. Kaya huwag ka papikto. Kaya dati pag sinasabihan ako ng papa ko, alam mo, magkikwento ako sa papa ko to. Sabi ko sa papa ko, na, yun nga, marami akong sinasabi. Bibigyan ka ng ano niyan. Sabihin sa niyan, ano, puro talanghaga eh, or kasabihan, yung, wag daw magbilang ng sisiw kasi hindi pa naman napipisa yung itlog. Ganun yan eh. Sabi, sabi sa akin, para kang lata. Latang walang laman, maingay daw. Sabi sa akin, maraming sinasabi. Wala pong sumuporta, kaya ang akong ginawa ko, hindi ako nag-imo, wala akong inaway. Pinilit ko pong mag-improve para makita nila na maganda yung ginagawa ko. Kaya sa lahat po na nandito, yung kapatid mo, hindi ka sinusuportahan, yung girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, anak mo, nanay, tatay mo, kamag-anak mo, hindi sumuporta sa'yo. Huwag mo silang aawayin, huwag mo silang yayabangan, huwag ka magpo-post ng against sa kanila, kundi pasasalamat lang. Ano ba, minsan may encounter mo, tol, tagal mo na dyan mayaman ka na ba? Gaganon ganyan. Ano mo yung sagot mo? Malapit na tol. Salamat pinapaluap mo ako. Malapit na tol. Hayaan mo, pagyaman ko, ikaw yung unang-una kong isasama sa bibili kong kotse. Ikaw yung una ko isasakay. Ganun lang. Basta wala kang masakit na sasabihin. Nung nagkakotse ako, grabe. Mas unang umiyak yung kapatid ko kaysa akin. Itong nakaputi na to. Sabi niya, buti na lang, di ka nagpa-negative sa amin. Di ba? Tapos nung nagplano na kami pagawa yung bahay ng parents ko, sabi nila sa akin, umuwi ako doon, umuwi ako. Sabi ko, tol, pagawa na natin ng bahay yung magulang natin. Meron na akong kaunting budget eh. Yun lang ang bungad ko. Hindi ko sinabi, kinita ko to sa uno. Negative kasi kayo eh. Ito na, may pampagawan. Hindi ko ginano. Alam mo, sabi sa akin ng mga kapatid ko, grabe tol, sige tol, huwag ka nang kumuha ng libor ha. Kami na bahalang gagawa dyan. Ang isip-isip ko, tama no? Buti na lang, hindi ko kayo inaway. Kasi kung inaway kayo, hindi kayo ang gagawa ang mahal ng libor. O sila, libor, sila gumawa. Gusto nila. Ang tagal nga ng gawa eh. Sabi ko, tol, parang matagal-tagal yung gawa. Gusto niya kumuha na tayo ng kasamang gagawa. Sabi niya, wag tol. Mo nga maparide yung kapatid ko eh. Wag tol. Hindi pulido yan. Madaliin yan. Kami na bahala dyan. Sabi ko, buti na lang. Kaya nga pag mayroon kang kapatid, kamag-anak na ganon, huwag mong awayin. Di ba? Para pag nagka-resulta ka na, nag-improve ka na, mabait pa rin sa'yo. Kasi mabait ka sa kanila. Yung kahit masasakit na yung sinasabi nila sa'yo, yung Paul na ba? Nasasaktan ka na. Wala, iiyak mo na lang na hindi ka nila nakikita. Di ba? Kumbaga tanggapin mo na lang lahat kasi sa ngayon tama sila eh. Wala ka pa talagang napapakita sa kanila eh. Pero darating ang time, tatama ka din. So sobrang tiniis ko lahat ng mga sinabi, no? Na nagsayang lang ako ng oras, 'di ba? Wala akong ambag sa pamilya ko, wala na daw akong nabibigay, wala daw akong naitulong sa kanila, 'di ba? So buong pamilya ko negative sa akin. 'Di ba? Puro daw ako payaman, payaman, wala naman daw akong binibigay. Wala na daw akong naitulong. Sabi ng tita ko, dapat nag-construction ka na lang para may maitulong ka sa magulang mo. Tinanggap ko lahat 'yon. Ngayon nung umasenso ako, alam mo nangyari? Nag-join na lahat sila.
Yun yung sinasabi ko. Huwag na huwag mong iayabangan or huwag kang magmalaki sa lahat ng mga taong nag-negative sa'yo. Isa lang ang ipakita mo. Mag-improve ka. Hindi mo kailangang magsalita. Resulta mo ang magsasalita para sa'yo. Di ba? So nagsalihan sila, di ba? Ngayon maganda kinikita nila. So okay kami, nakangiti na nga sila eh. Happy na happy. Pero hanggang ngayon wala silang narinig sa akin na parang hindi ko na, kasi yung iba sinusumbat pa, hindi ka kasi nag-join nun eh. Kung nag-join ka sana, ito na, wag. Alam mo, masyadong mapapride yung mga kamag-anak or kadugo natin, lalo kung mga, di ba? Mayroong ganun eh. Masyadong ma-pride, masyadong emotional. Kaya, wag mo na lang, di ba? Basta wag kang magsasalita ng against sa kanila. Ayun-ayunan mo na lang, tapos pakitaan mo na magandang resulta. Sasali din sa'yo yan. Diba? So, ito yung mga latest check ko na to, no? Dito na to, wala na tong tapos na lockdown. Yung pinapaliwanag sa yung kalahating milyon buwan-buwan, kinikita ko talaga yan, no? So, ibig sabihin, totoo po yan. Ito naman, mga latest income ko to nung December, Pasko, kumita ko 24,000. Ito naman yung kinita ko ng New Year, 30,000. January, December, kumita ko 297,000 isang buwan. Tapos, January, 204. Yan, malungkot ako niyan kasi bumaba yung income ko, 204 na lang. Pero thanks God pa rin, no? Kasi hindi mo kayang ubusin yan, 200 yan. February naman, kumita ako 275,000. So, ang sarap, di ba? Ang sarap pag ganun yung income mo. Yun yung sinasabi ko, nung online time, sobrang hina ko no, no? Nung lockdown. Pero ang sabi lang sa akin ni Upmark sa ni Upray, mag-focus ka sa mga bagay na magpapalakas sa'yo. Di ba? Ginaid ko yung mga tao ko, direct lang ako. Small award lang ako noon. Kasi sabi nga ni Apre, ang bunga lang lahat ng ginawa mo. 6 months, 1 year, 2 years from now. So ito yung bunga. Di ba, imaginein mo, hanggang ngayon, yun pa rin ang kinikita ko. So ang point, mas magandang pinapakita yung kita mo ngayon. Hindi na nung lockdown. Kasi karamihan ang pinapakita, yung income pa rin talaga nung lockdown, tapos na yun eh. Kumbaga sa ano, nalimutan na ng tao yung lockdown. Pati nga ikaw, nalimutan mo na, nagkaroon pala ng lockdown. Di ba? Ang ipakita mo ngayon, yung kinikita mo ngayon, yung income mo ngayon. So kung wala pang maipakita at wala ka pang kinikita, trabahuin mo na, i-workout mo na para kumita ka ng malaki ngayon. So February, kumita ko 275. Ngayon, March, hindi ko na na-update eh, pero ang nailagay ko dito, 17 days, kumita ako 165,000. So ngayon, 300 yan. 300,000 na yan. So mga updated income ko yan. So ang point ko, kung nagawa ko, construction worker dati, magagawa mo rin. Kayang-kaya mo. Diba? So next. Ayan. Ako po, katulad mo, no? Mas lamang ka pa nga sa akin dahil pantay po ang account ko. Nakita mo ba? 0-0 ang left and right ko. 0-0 pa left and right ko. Ibig sabihin, wala akong binabangga. Kaya nga sabi sa akin ni Mike, bro, kung usaping swerte, swerte ka. Sabi ko, swerte pa ako. Wala akong strong. Sabi niya, kasi kung may strong ka, tamad ka. Sabi ko, bakit ah? Aasa ka na lang sa tao mo. Buti na lang wala ka nun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi nga wala ako nun. Lahat minomonitor ko, lahat ako nag-aasikaso. Sa madaling paliwanag, kung ano yung dapat mong gawin, yun din yung ginagawa ko. Pero ang good thing lang, thank you kay Lord, naipasok ako sa top 10 eh. Kahit pantay ang account ko. Ibig sabihin, kayang-kaya mo rin. Kayang-kaya mo rin. Kung mamaya buksan mo account mo, pag yung account mo left and right pantay, huwag kang mag-alala. Mayroong pantay na nasa top 10 ngayon. Ako yun.
Ibig sabihin, kaya mo mag-top 10 pala ng uno, kaya mo pala kumita ng 300,000 buwan-buwan. Kasi yung account ko, hindi po na flash out yan eh. Talagang pantay lang talaga siya. Hindi katulad yan ng ibang pantay kasi flash out, di ba? 10 left, 10 right. Sa akin, pantay lang talaga. Wala pang binigay na strong. Pero nagawa natin kumita ng malaki. Ibig sabihin, kayang-kaya mo din. Lalo kung may strong ka. Di ba may paparisan ka na? Mayroon ng mga nilagay sa yung tao yung upline mo, may spillover sa'yo. Ay, kulang na lang trabahuin mo talaga. Kasi ako, walang kahit isang nilagay sa akin si Upmark. Wala ako spillover eh. Lahat ng tao ko, ako ang nagpasali. Ako lahat gumawa. So hindi ako umasa sa spillover. Dapat lagyan ako ng isa kong upline. Hindi ako nagpalagay. Ayoko kasi ng spillover. Kasi sakit lang sa ulo ko yon. Una, hindi mo mapapasunod yon. Yung lalagyan ka ng tao ng upline mo, paano mo mapasunod yon? Hindi ako nagpasali. Sa upline mo pa rin susunod yon. Sasakit lang ulo mo. Mas maganda yung tao mo talaga, yung left and right mo. Ikaw nagpasali. Para kaya mo planuhin. Kaya mo ituno sa'yo. So ako pantay man ang account ko, pero di ba, thankful kay Lord kasi nagawa natin makipagsabayan. Di ba? Nagawa natin makipagsabayan sa may mga strong na. So hindi po ako nagmamalaki or ano pa man. Ang point lang, kaya mo rin talaga. Kaya mo rin. Di ba? So kung mayroon ng taong nilagay sa'yo, nandyan na yan, di ba? Maging thankful ka sa upline mo kasi mabait talaga upline mo, tinulungan ka eh. Kami nga, wala kaming ganun eh. So, mas kaya mong kumita ng malaki. Paparisan mo na lang, magpasali ka na lang. Di ba? So, i-workout mo. Di ba? Kung kumbaga yung mga maliliit ngang income, binibigyan mo ng time, ito pa kaya, milyon ang pwede mong kitain, ba't ayaw mo bigyan ng oras? Milyon-milyon ang pwede mong kitain dito. Yan, siyempre nakapag-travel kami, Ilocos, Puerto Galera, marami pa eh. Ito latest to, nag-100 Island kami. So, hindi po family travel yan eh. Sinamahan namin yung mga business partner namin, incentives. Tapos, siyempre, serving God as family, no? Sa lahat mo na nandito nagsisimula, di ba? Lagi ka nagdadasal ngayon, Lord, sana ibigay mo na yung left and right ko. Kung hindi pa binigay or binigay na, sana sa pagkita mo ng malaki, makikilala mo pa rin si Lord. No? So, wag kang pumunta sa bisyo, maubos pera mo. Baka ang makilala mo si Isabong. Baka mapunta ka sa Okada, sa lahat ng pasugalan, sa Soler. Or baka mamaya, hindi ka naman Muslim, baka maging Muslim-Musliman ka na para makaasawa ka ng 10. Ubos ang pera mo. Muslim na ako, coach. Bakit? Gusto ko na mag-asawa ng 10. Bakit? Ang dami ko ng milyon eh. Kagara, oy. Ubos ka, sigurado. Kung dati ang kinakain mo, kamuting kahoy, kahoy na lang ngayon. Mauubos ang lahat ng pagpapala ng Panginoon sa iyo pag inabuso mo. Kaya nga maganda ang makilala mo si Lord kasi si Lord hindi hihingi sa iyo na kung anong mang halaga. Di ba sinabi niya sa Matiyan, hindi handog ang nais ko o habag ang nais ko at hindi handog. Ibig sabihin, ikaw ang kailangan niya. Ngayon, kung magbibigay ka yung sa 10% na tithes, nasa sa iyo na yon. Basta ang hinihingi niya ay galing sa puso mo. Pero pag nagpunta ka ng sugal, milyon ang hingiin sa iyo doon na walang kapalit. Pag nagbisyo ka, lalo na kung lalaki ka, ng babae ka na ng babae, kung babae ka, ng lalaki ka na ng lalaki, ubos lahat. Kaya matutulad ko ng kausap. May kausap akong seaman nakaraan eh, kapitan. Magkainuman kami sa Timog. Alam niyo Timog? Timog sa Tomas Morato. Kapitan yun. Ang kinikita, milyon din. Umiiyak. Sabi niya, bakit ka umiiyak, sir? Sabi niya, mali yung napili kong partner. Sobrang babaero ko kasi nun. Sabi ko, okay lang. Sabi ko sa kanya, ang advice ko sa kanya, kasi may edad sa akin eh, retired kapitan yun. Sabi ko, okay sir, ang importante naman eh, natuto ka na sa buhay mo. Yun nga eh.
Ang masakit, wala daw lahat, wala na daw yung ano, iniwanan daw siya nung napinili niyang partner. Sabi ko, okay lang. Huwag kang malungkot. At least marami kang ginto. Kasi marami daw siyang ginto eh. Tapos nung sinabi kong ginto, umiyak lalo. Sabi ko, bakit ka ba umiiyak? Ang dami mong ginto. Ang dami mong pera. O gusto mo maging pera yung ginto mo, ibenta mo lang. Ibenta mo. Ah, magulo lalo. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Ang dami mga ginto. Hindi naman ginto na alahas eh. Gintong alaala na lang. Sabi, ang naipon pala niya gintong alaala. Sabi, marami ako eh, gintong alaala. Sabi ko, oo nga, hindi na nga natin mabinta yan. Gintong alaala na lang pala yun. Yung pinag-uusapan pala namin, mga ginto ng alaala na mga kinikita niya. Di ba? Sabi ko, grabe no. Kaya maganda makilala mo si Lord. Andyan lang si Lord. Lumapit ka lang sa kanya, no? Wala kang income ngayon, magkaroon ka na ng income. So siya pa rin. Para, kasi lahat ng magkaroon ka, tandaan mo kay Lord lahat yan. So pahiram lang lahat sa atin. So, pag binawi yan, wala tayong magagawa. Di ba? So sa kanya na lang. Wag ka pumasok sa bisyo. Kung mabisyo ka talaga, wala, nag-a-advise lang naman ako. Nasa sayo pa rin. Di ba? Basta pag bisyo talaga, ubos talaga. Sigurado, mauubos. Oo, yung wala kang ambisyo, nahihirapan ka lalo pag meron. Pero nasa sayo pa rin yan, kapatid. Ikaw pa rin ang masunod. Di ba? So, nangyari ang lahat. Nagkaroon ako ng maraming body insole training, no? Hindi ko na nalagay. 7 na po ang body insole ko ngayon. So, sa lahat po na nandito, pangarapin mo, magkaroon ka ng sariling body insole training. Pero bago mangyari sa'yo yan, dapat umaatin ka pag may training, no? Alam mo, may schedule kayong body insole training. Atin ka nun, malaki may tulong sa'yo nun. May schedule kayo. So, malupit ang trainer natin dyan, no? Si Upline Akron, saka si Upline Butch. So talagang ako diyan po ako natuto. Alam mo after niya nung bago ako, kinidnap pa ako ni Up Mike diyan eh para na makatin. May swimming daw. Bininta ko pa yung helmet ng kapatid ko, helmet sa motor. Kasi siyempre swimming eh. Excited ako eh. First time ko mag-swimming. Yung pala training sa Villa Rosalinda pa kami noon sa Malolos, Bulacan. Ah, doon ako natuto. Grabe. After noon, doon ako nakadirect ng 8. Yung si Quinento kanina. Kasi na-realize ko, ito lang pala yung gagawin ko. Pinahirapan ko pa yung sarili ko. Natuto ako. Dire-diretso. Imagine mo, 7 ang body insole ko ngayon. Itong grupo yan. Dati sumasama lang ako. So, ang point, sa lahat po na nandito, pag may schedule kay body insole training, samahan nyo. Para darating ang time, pangarapin mo din na magkaroon ka na ng sarili mong body insole training. Body insole training, team building training, magkaroon ka ng sarili. Diba? And patapos na ako. Ito may mentor, si Upmark at saka asawa niya. So, bago ako magtapos, okay pa ba ako? May tuturo ako sa inyo. Mabilis na lang to. So me and my mentors, no, sa ngayon, ginaguide ka ng upline mo. Sa pagkita mo, willing ka pa rin i-guide ni upline mo, wag ka lang sana magbabago, no. Wag ka magbabago. Pag pinapunta ka, punta ka. Pag may pinagawa sa'yo, gawin mo. Kasi lahat naman yon para sa'yo. O, tingnan mo to, ituturo ko sa ito. Para at least, ito lang po ang sinundan ng grupo ng Scorpions or ng grupo ko. Ito po yung tinuro sa amin ni Upmark. Di ko alam kung tinuro niya na sa inyo nung Friday. Pero siyempre kaibigan ko yung apply nyo, yung mga leaders na nandito, no? So, ituturo ko sa inyo, no? So, okay lang ba kayo? Sana okay pa ako, no? Okay pa ba ako? Coach Nori? Yes po, coach. Okay na okay po, coach. Sige po, thank you. So, ito na po, no? Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Or ano yung ginawa namin, no? Bago po ako magturo, kunin mo lang kung ano yung mga katulong sa'yo. Kung hindi naman, siyempre, wag mo na lang kunin. Basta ito po ang sinundan namin. Consistent. Yan. Nabasa nyo ba yung consistent? Ibig sabihin sa Tagalog, lagi mo dapat gagawin. Una, ayan, may number 1 agad yan eh. Una mong gawin, dapat mayroon kang goal or mayroon kang tina-target na gusto mong tamaan.
So alam niyo naman yung goal, 'di ba? Ang goal kasi tatlo 'yan eh. Mayroong short-term goal, mid-term goal, saka long-term goal. So ang short-term goal, 'yun yung mabilisang gusto mo mangyari agad sa 1 week from now, 1 month from now. So ginugol 'yon. Halimbawa sa grupo nyo, gusto mo magka-award ka, i-goal mo. Di gusto mo ngayong April na buwan kumita ka 50,000, i-goal mo. Short-term goal 'yon. Ibig sabihin gusto mo agad mangyari sa Ano naman yung mga mid-term or mga middle term goal? Yun yung gusto mong mangyari 6 months from now. 6 months from now, anong gusto mo mangyari sa'yo? Gusto mo ba magkaroon ka na ng sasakyan? Or kung may sasakyan ka na, gusto mo magkaroon pa ng bagong sasakyan? Or makapagpagawa ng bahay? Matulungan ang pamilya mo? Nasa abroad ka ngayon, gusto mo 6 months from now, makauwi ka na sa Pinas at makasama mo na yung mahal mo? Ginugol po yan. So dahil yung goal mo, dapat sasamahan mo ng income. Kasi like OFW ka, nasa ibang bansa ka, umuwi ka na walang income, babalik ka rin. Gumastos ka pa. Mas maganda goal mo, meron ka 200,000, kalahating milyon, tapos uuwi ka na ng Pinas, kasama mo yung pamilya mo. O masaya ka, masaya sila kasi may kalahating milyon kang pera. So ginugol lahat. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ka na ng grupo, ginugol yan. So pag mayroon ka ng goal, siyempre a-actionan mo na. Ibig sabihin, tatrabahuin mo. 'Di ba? Magre-repair ka na, mag-i-invite ka na. So ngayon, dahil mayroon ka na niyan, sigurado magkaka-award ka. So pag nagka-award ka na, makikilala ka na ng grupo nyo, yung pagkita po, madali na lang. Pag mayroon kang award, kasi nasa likod ng award, yung malaking kita. Ngayon, pag may award ka, siyempre may malaki ka ng kita, may resulta ka na. So ano yung mga resulta? Pwedeng magkaroon ka ng malaking cheque, resulta po yon. So hindi lang po kotse kasi ang resulta, baka iniisip nyo pag nagka-kotse resulta, hindi po. Maraming klaseng resulta. Unang resulta yung nag-improve ka, resulta din yon. Dati palamura ka, ngayon hindi na, resulta yun ha. Ibig sabihin personal development yun nade-develop mo yung sarili mo. Dati hindi ka tumutulong sa gawaing bahay, resulta yun. Dati lagi mong inaaway yung asawa mo, ngayon nilalambing mo na lang, resulta rin yun. Magtataka yung asawa mo. Di ba? Kaya yung may mga asawa dito, wag mong kumbinsihin ang asawa mong sumali. Magkaroon ka ng magandang resulta or magandang development para sumali siya. O dati nang inaaway mo ang asawa mo, ngayon di mo na inaaway. O di ba? Magulat asawa mo, yung bait na ng asawa ko ah. Dati ang asawa mo lang naglalaba, ngayon tinutulungan mo na maglaba. Resulta din 'yon. Oh, ang bait na ng asawa ko, tinutulungan ako. Dati hindi ka naglilinis ng bahay, ngayon tumutulong ka na maglinis ng bahay. Resulta 'yon. Di ba kasi ang unang resulta hindi po agad 1 milyon, sumali ka agad ngayon 1 milyon agad. Hindi naman scam yung ginagawa natin, legal to. So ang unang resulta yung may nung na bagong maganda sa'yo. Dati lagi ka nang aaway, ngayon hindi na. Dati lasinggiro ka, ngayon tama na lang, inom na lang. Di ba? Tingnan mo, wag mong kausapin ang asawa mo para sumali, pero magugulat ka, sasali sa'yo. Ibibida ka sa buong barangay. Alam mo, sasabihin niya, alam mo, grabe yung asawa ko, nag-uno lang. Grabe, sobrang ganda ng uno. Ang bakit? Ang bait na ng asawa ko, hindi na ako inaaway. Pinagluluto pa ako. Di ba? Ang gandang resulta nun. Hindi yung nagka-cheque ka lang ng 4,000, minumura mo na yung asawa mo, bumili ka doon. Bilisan mo. Lalong hindi sasali sa'yo. Bakit? Salbahe ka na eh. Alam mo kung ano yung balita sa'yo? Alam mo, yung asawa ko, nag-uno lang, salbahe na yun. Mayabang na, nagka-cheque lang ng 1,300. O tingnan mo, lahat ng barkada mo tuloy, lumalayo sa'yo. Bakit? Hindi ka payaman eh, payabang ka eh. Hindi ka na payaman. Di ba? Ano pa yung mga resulta? Yung hinihigaan mo, tinutupi mo na, di ba? Pagkagising mo, hindi ka buhay bilyonaryo. Kasi piling hari ka eh. Di ba? Pagkagising mo, hagis mo yung kumot. Oh, ligpitin nyo yan ha, maglinis kayo. Ikaw naman ang gumamit, di ba? Di ba? Natuto ka ng magwalis kahit lalaki ka. Kahit ako, tinutulungan ko yung asawa ko magwalis. Wala naman akong gagawin eh. Magwalis lang naman.
Eh lalo nagni-network yung asawa ko. Kahit yung may kasambahay kami, yung kaya ko namang gawin, di ko na pinapagawa sa kasambahay namin. Eh dati mainitin ng ulo ko, buda ako. Ayaw ko, naglalaba ako, naghuhugas ako. Basta ayaw ko na may ginagawa ako sa bahay. Kaya tignan mo nung nag-uno ako, tuwang-tuwa sa akin yung partner ko. Sabi niyo, "Oh, ang bait mo na, tumutulong ako maglaba." Alam mo tulong ko? Pinapanood ko lang siya, kunwari kumukusot ako ng konti. Basta parang natin nakikita niya tumutulong ako. Resulta pa rin yun. Ang point, yung bumait ka na ba sa asawa mo, kahit wala pang pera kapatid, powerful yun. Sasali sa'yo yun. Gusto mo mag 30 accounts pa yan? Yun ang gawin mo. Di ba? Mabait ka na. Di ba? Dati di ka umuwi sa bahay nyo pag di ka lasing, baguhin mo. Umuwi ka na hindi ka lasing. Tapos may pasalubong pa. Sabi ng asawa mo, grabe talaga tong asawa ko. Buti na lang naguno. Sobrang bait niya na. Alam mo, magugulat ka. Lahat ng kapitbahay mo magsasalihan din. Bakit? Mga maritis yung mga yan eh. Ikikwento ka lahat yan. Ano mo sabihin yan? Oh, tama yung asawa ko. Salbahe din yun. Paunuhin ko para bumait. Kasi minsan iniisip mo, kailangan coach, may kotse na. Kailangan may bahay coach. Kailangan dang libong cheque para sumali. Tingnan mo, nagka-cheque ka na lahat-lahat, nagka-kotse ka na, nagkabahay ka na, hindi pa rin sumasali. Kasi ang totoo, hindi pa nagbabago ugali mo, salbahe ka pa rin, nangangaway ka pa rin. Mas gusto nila yung maging mabuti kang pamilya kaysa mapera ka, nasalbahe ka naman. Kasi ang pera, mabilis na lang kitain pag mabuti ka na, pag mabait ka na, 'di ba? Kaya lagi mo inaaway, 'di ba? Kung ano-ano ginagawa mo sa anak mo, yun ang unang resulta kapatid. Resulta din ang tawag doon. Kasi baka mamaya naisip mo, ako sa resulta ba, kotse lang, bahay lang, hindi po. Yung naging mabuti ka, kung katulad kitang magulang, naging mabuti kang magulang, naging mabait ka na, yun. Di ka dati nagsisimba, palasimba ka na, yun. Yes! Sabi nung kasama mo, yes! Grabe talaga uno. Gagamit pa ng ano yan, ano ba tawag noon? Yung ginagamit ng gwardiya, yung lapel, pagsisigawan ka sa buong barangay niya yan. Grabe, asawa ko, buti nag-uno, mabait na ngayon. Alam mo, totoo, hindi mo na kailangan magsalita niyan. Pag nakita nila na iba ka na, sasali sa'yo yan. Kaya maraming kumikita na ng malaki, nagkakotse na lahat-lahat, di pa rin sumasali yung pamilya eh. Alam mo ba, kaysa matuwa, nagalit lalo eh. Bakit? Yumabang eh. Busing na ba? Oh, may chiki ako, 30,000. Paghandaan nyo ako ha, bili kayo ng ganito. Grabe makautos. Paglaban nyo ako ha. Busing na busing yung dating ha. Piling hari na. Tingnan mo. Kahit kumikita ka ng malaki, di sila sumasali sa'yo. Bakit? Hindi ka mayaman, mayabang ka na eh. Kaya galit na tuloy sila sa'yo. Di ba? So kasama po sa resulta yung, di ba? Salbahe ka, naging mabuti ka. Huwag naman yung mabait ka ng asawa, naging mas gusto mo pala magbago coach, maging salbahe ako. Hindi po. Okay na yon. Mabait ka ng asawa, mabait ka ng kapamilya, tapos nagka-resulta ka pa, yun. So, suporta sa iyo ang lahat. So, yun, kasama sa resulta. Kasama yan sa kotse, resulta ang kotse, cheque. Pero unang resulta kasi muna yung binabanggit ko eh. Yun yung unang resulta kasi hindi naman agad-agad. Magka-cheque ka dito ng milyon, magka-kotse agad eh. Kakasali mo lang ngayon, bukas, 1 month. Hindi pa naman eh. Diba? So, personal development yung nabago sa'yo. Diba? Tapos, magkaroon ka ng grupo. Diba? So, kasama sa i-Google yan, magkaroon ka ng grupo. Pangatlo, kailangan nakikinig ka sa mentor mo. Yan yung yes upline. Kaya i-check mo lagi ang sarili mo kung nakikinig ka pa rin sa mentor mo, nagre-reply ka pa rin ba pag nag-text siya, sinasagot mo pa rin ba yung tawag niya? So dapat yun ka pa rin. Wag mong ipagpapalit yung upline mo sa lahat. Oh, kasi ang nangyayari kasi dati nung nagsisimula ka, yes upline ka, 'di ba? Nakikinig ka. Nung tumatagal ka na, no upline ka na eh. Alam niyo ba 'yon? Ayaw mo nang makinig sa iyong mentor. Tandaan mo, ang hirap, hindi ka magiging successful pag wala kang upline. So wag mong aalisin yung upline mo.
Paano ko napatunayan? May teacher dito. Hindi ka gagraduate pag walang teacher na naggagabay sa'yo. Mayroon ka ba nakita, graduate, walang teacher? Ah, grabe, graduate. Valedictorian pa to. Wala tong teacher. Ah, grabe, si Jose Rizal ka ba? Wala po. Kasi ang teacher, yan yung nagtiteach, nagmi-mentor sa lahat ng mga estudyante para mag-graduate. So tayo dito sa UNO, tayo rin lahat ay estudyante. Nag-aaral tayo paano yumaman eh. Ang teacher natin, ang coach natin, ang mentor natin, yun yung mga apply natin. So pag inalis mo na sa'yo yung upline mo, yung naggagabay sa'yo, paano ka gagraduate? Isa bawat step na hakbangan mo sa pag-angat mo, mayroong kang dadaanan. Ang nakakaalam nun si upline. Kaya wag mong aalisin si upline sa network mo. Di ba? Yes, upline ka lagi. Pag pinatawag, punta, walang dahilan. Dati kasi bago ka, ang bilis mong mag-yes upline eh. Lalo sakit yan ng mga leaders na. Feeling niya, alam niya na lahat. Di ba? Pag pinapunta ng upline, may dahilan na. Punta ka dito sa bahay. Bakit up? Aba, may tanong na. Punta ka sa ganito. Anong mayroon? Ah, hindi ka na yes upline ha. May tanong ka ng bakit ha. Pati meeting tayo. Bakit up? Ah, grabe. Kaya nagahang ngayon yung resulta mo. 'Di ba? From wala kang award, nagka-award ka, nagka-kotse ka, nagta-perner ka, hanggang doon na lang. Tapos yung iba talaga, hindi na nagka-award uli. Kasi nakalimutan niya na yung upline niya. Gusto niya siya na lang yung masunod. So hindi pwede. Kahit nga kami, ito na yung narating namin. 'Di ba? Nagpag-guide ka rin kami sa apply namin. So ang last po, back to basic. Alam niyo yung back to basic? Hindi pa, 'di ba? Kasi karamihan po ng alam natin, pag back to basic, mag-invite ka uli. Yun ba yun ha? Mag-invite ako uli, mag-refer. Hindi po. Alam mo, kahit walang back to basic, yun na talaga yung gagawin natin. Yung mag-refer, mag-invite. Yun na talaga yan eh. Kumbaga sa trabaho, job description natin yun eh. Yung mag-invite tayo, yung mag-refer. Ano pa ba yung back to basic na sinasabi ko? Ito yung dapat mo gawin para ang resulta mo tuloy-tuloy. Di ba? Para yung mga ipapakita mong result at income, hindi lang nung lockdown pa. Pati ngayon, mayroon ka pa rin malaking income. So ano yon? Pag sinabing back to basic, makinig ka uli sa iyong upline. Yun po ang back to basic. Bakit? Nung bago ka, grabe ka makinig sa iyong upline. Grabe ka sumunod. Grabe ka magpaplano. Talagang yes, upline ka. Nung tumagal ka na, ayaw mo na magpaplano. Ayaw mo nang makinig. Gusto mo, ikaw na yung sinusunod. Kaya yung resulta mo magulo. So mag-back to basic ka, makinig ka uli sa iyong mentor. Kasi tingnan mo nung bago ka, ang bilis mo magpasali. Di ba? Pag sinabi sa iyo ng upline mo, mag-post ka, ituloy yung post mo. O post ka lang. Repair ka ito. Repair ka lang. Nung tumagal ka na, iba na. Ina-analyze mo na bawat sinasabi. Lalo na nagkaroon ka na ng una mong cheque. Di ba? Feeling mo, alam mo na lahat. Ang masakit, na nagka-award ka na, nagka-kotse ka na. Di ba? Kaya doon nagiging komplikado na. Kaya totoo to mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, marami pong member ng UNO na kumikita ng malaki. Marami di pong kumikita ng malaki dati. Pero ngayon, maliit or hindi na kumikita. Bakit? Kasi nung tumagal, ang pinakamahirap niya nang gawin, yung back to basic na, yung makinig ulit sa upline. Kasi feeling niya, alam ko na yan eh. Ulit-ulit eh. Hindi, makinig ka pa rin sa upline mo. Siya pa rin ang nakakaalam kung ano yung mga dapat mong gawin. Naalala ko, nag-top 6 ako ng UNO, top 9 si upline Mark, yung upline namin. Hindi ibig sabihin, mas malaki yung kinita ko sa upline ko. Chinat ko si Upmark. Salamat. Top 6 ako. Sabi niya, ang lupit. Congrats. Sabi ko, turuan mo pa ako. Sabi sa akin ni Upline Mark, at tumawa siya eh. Ano ba turo ko sa'yo? Mas malaki na ang kinikita mo sa akin. Alam mo, sagot ko kay Upmark, kita lang po yan. Ikaw pa rin ang nakakaalam kung ano yung dapat kong gawin. Alam mo, sagot sa akin ni Upmark, yun, believe ako sa'yo, tama. Si upline pa rin ang nakakaalam kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya nga, tingnan mo, Volter Muday.
Rainier Simba, ako. Mga tao kami ni Upline Mark na mas malaki ang kinikita sa kanya. Pero alam mo ba, nag-guide pa rin sa amin hanggang ngayon si Upmark. Di ba? Kung ano pa rin yung ituturo niya, ano yung papagawa niya, yun pa rin yung ginagawa namin. Di ba? Like sinabi niya, bro, mag-training tayo sa office ng Monday, hihiram ako ng room. Imagine mo, liwiturahan na to. Eh kung mag-acne ako kay Upmark, ay hindi na ako sasama dyan ha. Kayo na lang. Pwede kong ganunin, di ba? Pwede kong gagawin yon. Ang point ko, pag ginawa ko yon, nag-aalam-alaman ako kaysa upline ko, wala, babagsak yung income ko. Di ba? Baka mamaya mapunta ko sa wala naman akong award. Hindi pwede. Yes, upline eh. Kaya nga mayroong golden rules na tinatawag, dalawa yon. Ang golden rules mga upline, ang una, yes, upline. Ang pangalawa, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. Yes, upline. So, laging makinig sa upline. Huwag kang manawa sa upline mo kahit paulit-ulit na yung sinasabi niyan. Alam mo bakit naman paulit-ulit sa iyo yan? Kasi nga, ang lahat ng tinuturo niya, hindi mo pa naman kasi ginagawa. Minsan kasi meron nagsasabi, tinuro sa akin ng upline, hindi effective eh. Kung bakit hindi naging effective? Kasi hindi mo in-apply. Yung tinuro niya, hindi mo naman in-apply talaga lahat eh. Hindi naging effective sa iyo. Pero kung i-apply mo lang, effective eh. Like nung sinabi alam mo ba, tinawag ako ni Upmark sa lahat ng leaders ng Bravo. Marami kami. Yun, sandaan kami mahigit. Sabi niya, bro, kasi di ba nag-open na, wala nang lockdown. Bro, mag-offline ka na. Isabay mo, online, offline, sa office. Sa Bulacan ako nakatira, Pulilan. Layo, di ba? Siyempre, yun ang sabi ni Upmark. Yes, up lang ako. Kaya office ako hanggang nag-decide ako na dito na tumira para mas malapit. Ibig sabihin nga, ganun ako kay yes upline sa upline ko. Kumbaga, yung basic nga, yung pakikinig nandun. Imagine mo, kung usapang expenses, mataas ang cost of living ko dito sa condo. Alam nyo naman yun, pag nag-condo ka, dapat mayaman ka talaga, may pera ka. Mataas ang cost of living sa condo. Pero bakit ko pinili kaysa bahay namin na kaunti ang expenses ko? So ang pinoint ko, hindi sa pera eh. Yung yes upline, yung pakikinig ko sa kanya kasi alam ko, pag ginawa ko, mas kikita pa ako ng mas malaki pa sa kinikita ko ngayon. In totoo nga, kasi from top 24 ako noon, sa Bulacan ako noon ay top 24. Ngayon nag-unofficial top 6 nga ako. So sino may gawa noon? Si upline Mark yun. Kaya ngayon, kung top earner ka na ng uno, may kotse ka na, alam mo ba, pag nakinig ka uli sa upline mo, bumalik ka uli sa kanya, yung lakas mo ngayon, may ilalakas pa yan. Mas malakas pa, maniwala ka. Mas may itutudo pa. Kasi tandaan mo, ang isang malupit na boxing hero like Manny Pacquiao, hindi niya pa rin kaya pag walang coach Freddy Roach na magko-coach sa kanya. Pero malupit na boxing hero yun ha, kahit walang coach. Pero hindi kakayanin. Bakit? Sa gitna ng laban, ang nakakaalam at nakakita sa iyo yung mentor mo pa rin kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya dito sa business natin, kahit malupit ka na, ang nakakaalam pa rin yan, si upline. Siya pa rin yung nakakakita ng mga adjustment na mga dapat mong gawin. Kaya para tuloy-tuloy ang pagkita ng malaki, magpagabay po sa upline. Kasi kami, di ba, kahit kami, ito na kami. Di ba, sobrang laki na ng Scorpions. Yung mentor namin, si upline rin, nagda2 million yun, buwan-buwan. Di ba? Pero pag nag-sit yun ng activity, nandun lahat kami. Di ba? Nung Martes nga, di ba? Walang Scorpion sa office. Sabi niya, doon kami sa sa basar sa Carsio namin. So nandun lahat. Pati nga yung parking boy dyan, napunta ron Si Budots. Sabi ko, ba't nandito? Sabi niya, siyempre, nandito Scorpions. Yes, apply na ko Member namin yan si Budots. O pati nga si Budots, yung nagpa-park dyan sa baba, nandun So ang point, ganun Yeah, yun yung kultura. Yun yung dapat masundan. Sundan nyo rin po para yung paglaki ng grupo nyo tuloy-tuloy. Kasi, di ba, malaki na ang grupo nyo 'Di ba? Si Upcraze, si Updelmar, mayaman na yan So, ang point kasi, ikaw naman ang payayamanin natin. So, ito yung mga dapat gawin. Sundan mo lang, kung tingin mo makatulong sa'yo, gawin mo. Pero kung tingin mo hindi naman, ikaw na ang
desisyon mga apps. Basta ako, tinuro ko sa inyo kung ano yung mga ginawa namin at pinagawa sa amin ni Apre at saka ni Upline Mark. Sinundan lang namin lahat yan. So kahit hanggang ngayon, lagi kami nagbaback to basic. Lagi kami nakikinig sa aming upline. So sana may na-share ako sa inyo. Thank you po sa time. Salamat po sa pag-invite sa akin. Pasensya na, napahaba po ata ako. Thank you sa inyong lahat. And tapos na po ang aking sharing. Abangan natin ang kwento ng iyong success naman. Yung ikaw naman ang magkikwento. Kami naman ang makikinig. Dahil alam ko, alam ni Lord, alam ng mga upline na kayang-kaya mo rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Upline Dio, upline Noli sa leaders. Salamat sa inyo. Upline Delmar, upline Chris. And sa lahat po, thank you po sa inyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.